Oo na. Alam ko nang sasabihin mo, Ben. Sayang ang oportunidad, lalo't ang daming ospital na may gustong bigyan ako ng internship. Pero nakatanggap kasi ako ng tawag na may kakaiba daw kay Lola Ising. Kung ano-ano nang sinasabi. Lara, alam mo naman 'di ba? Nagiging kakaiba ang mga tao kapag papaalis na. Ano man sinabi ng doktor? Ano ba daw ang sinabi ng lola mo? Humihingi na ng Santo Olio? Tatawag na ba tayo ng pare para sa huling kumpisal niya? Yung stepmom mo tumawag sa akin. May kakaiba daw na sinasabi si Lola. Gaya ng ibinalik nila ang aking lakas para tugisin naman nila ng dilim. At nakita niya si Lola Ising na nakatayong mag-isa sa may sukal. Talaga naman. Huli natin nakita ang lola mo. Nakaratay na sa higaan at sa tubo sa ilong na pinapadaan ng pagkain. Sinusuotan na din ng diaper. Nababalo na siguro ang babaeng yon. Laging naglalasing kasi. Pinatulan mo naman. Ewan ko nga eh. Pero uuwi ako at aalamin kung totoo. Kung ano't ano man, mas magandang ako mismo makakita ng nangyayari. At kung talagang nakakatayo na nga siya mag-isa, ikatutuwa ko lang sobra yun. Wish granted yun. Hindi ka na nasanay dun sa lintik na lugar natin. Ang kabaliwan at katotohanan ay parehong pinapaniwala ng mga tao dun nang hindi mo lang nag-iisip at nagtatanong. Mag-aaksaya ka lang ng oras sa pag-uwi mo. Naranasan niyo na bang makabalita o makasaksi ng himala? O yung may isang bagay kayong hinihiling na kahit alam niyong imposibleng mangyari, ay inihihiling niyo pa rin sa itaas, tapos biglang natupad? Pero may catch, o yung natupad ang hiling, pero sa paraang hindi niyo gusto. Tatanggapin niyo na lang ba? O gagawin niyo kung ano ang tama? Ngayon malalapit na Kapaskuhan at uso na ang simbang gabi, anong hinihiling niyo sa pagkumpleto ng 9 na araw? Pakilapag naman sa inyong mga sagot sa comment section para mapag-usapan natin kung bakit ito ang aming katanungang ibinabato dahil may direktang kaugnayan ito sa istoryang ibinahagi sa atin ni Nicole. Samahan ninyo kami hanggang sa huling mga katagaan ng kanyang liham at ating alamin kung ano ang buong pangyayari. Ito ang nilalaman ang kanyang sulat. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, pagbati mula sa Los Baños, Laguna. Taga Maynila talaga kami, pero dumayo kami dito para dalawin ang ninong at ninang ko na dito piniling manirahan. Umaga ng December 11, 2025, nung maringgan ako ni Ninong Ben at Ninang Lara na nakikinig sa upload nyo. Dahil doon, nahikayat silang magkwento. Inalabas pa nga ni Ninang ang matanda na niyang diary at ipinabasa sa akin habang nagkakwento sila ng karanasan nilang dalawa na may kaugnayan sa aswang. Mula sa puntong ito ng aking kwento ay gagamitin ko po ang POV ni Ninang Lara dahil ito po ay base sa diary niya at sa kwento nila ni Ninong Ben. Saglit lang po. Sabi sa'yo ating gabi tayo makakarating. Wala kang pilit sa akin. Kung nakinig ka lang sana sa akin, yung first trip ang sanakyan natin. Salip ng last trip. Hindi sana may tricycle na dito. Ben, nagpapasalamat ako na sinamahan mo akong umuwi dito. Pero, pwede tawad na muna sa sermon. Nag-aalala lang kasi ako sa lola ko eh. Okay. Ano ko namang siya ng pamilya ko eh. Sige na, naiintindihan ko na. Eto ang panyo ko. Gamitin mo habang naiiyak ka. Ikaw eh. Nag-aalala nga ako kay lola, sinisermonan mo pa ako. Pinapaalalahanan lang kita. Nurse ka. Dapat may presence of mind ka. Kung magpapadala ka sa emosyon at magiging padalos-dalos ka, pwede kang mapahamak. Paano ka tutulong? Kaya ko namang pangalagaan ang sarili ko eh. Nasaan ang pangangalaga sa sarili sa ginagawa mong to? Hating gabi ngayon Delikado para sa babayang mag-isa sa daan. Lalo't ganitong oras. Lugar naman natin to, Ben. Dito tayo lumaki. Kailan ka nakarinig na may nangyaring krimen dito? Hindi mo ba napansin? Ang tahimik na masyado. Ngayon nabanggit mo. Bakit nga ba parang wala na ni isang tao rito? Dati kahit ating gabi dito sa lugar natin, may makakasalubong ka pang balot vendor. O di kaya, may mga nagiinuman sa bukana. May curfew na ba? Oo,
May curfew na sa lugar na ito. Sino ba kayo? December 11, 2005. Hating gabi nang makarating kami sa aming kinalakhang lugar. Kagaya ng mga liblib na barangay sa mga probinsya, lumaki kaming walang inaalalang panganib sa lugar namin. Malaya ang mga tao na nakagagala kahit malalim na ang gabi. Pero sa pagbabalik namin sa aming lugar, tila ba napuno ng takot ang mga taga doon. Isang lalaki na medyo may edad na ang lumapit sa amin at may kasungitang sumingit sa aming usapan. Pero nang marinig niya ang boses ni Ben, ay bigla siyang naging friendly sa amin. Pero tumawad pa rin ng sermon. Kap Miguel, ako po ito si Ben. Ben baga na sino? Si Ben na anak ni Dario. Untis na bata ito. At ikaw na pala yan. Hindi ba't nasa krami ka at nagtitraining? Paano? Tapos ka na yan. Eh di may pulis na kami dito. Hindi pa po. Umuwi lang po ako para dumalaw. Ganun ba? Bakit naman gabing-gabi na? At sino ba yung magandang kasama mo? Ito po si Lara. Apo ni Lola Ising. Yung nurse? Opo, tama kayo. Lara, siya si Kap Miguel. Anak siya ni Mang Tonyo. Yung seaman? Oo, siya nga. Siya ang bagong kapitan dito sa barangay natin. Ikinagagala ko po kayong makilala, Kap. Mabalik po ako sa sinabi niyo kanina. Bakit po tayo may curfew? Dati naman po wala. Masyado po bang mataas ang bilang ng krimen dito sa atin? Hindi naman sa ganun. Pero nung mag-uundas, matapos tayong bahain ng mga dalaw sa Panchong, ilang dayo dito ang naibalitang nawawala. May ilang lokal na residente din na nagre-report na may kung anong nilalang daw ang nakikita pagkagat ng dilim. Hindi naman aswang tinutukoy yung nilalang, di ba? Hindi nga. Yun na nga. Ha? Pareho kaming lumaki sa probinsya, pero nakalakhan namin na ang tungkol sa aswang ay parte lamang ng usapan ng matatanda. Isang bagay na ginagamit na panakot sa mga bata at hindi para maging rason kung bakit may curfew ang lugar namin. Siguro'y bumakas sa matinding pagtataka sa mga mukha namin, kaya dali-daling nagpaliwanag si Kap Miguel sa aming dalawa. Kutob pa lang naman, wala pa talagang nakapagpapatunay na may aswang ng gumagala dito sa lugar natin. Kami naman ng aking mga tanod ay nagroronda para masiguro ang kaligtasan ng ating mga residente. Baka mamaya ay may masamang loob na naman. Sa bagay. Kung ganun, Kap, habang nandito kami ni Lara, ay isama niyo ako sa pagroronda. Magboboluntaryo akong tanod na panggabi kung payag kayo. Abay siya nga. Sige, maganda yan. May makakasama kaming marunong talaga sa pagharap sa masasamang loob kung sakali. Ano yun? Parang may paparating mula doon sa likod ng mga halaman. Dito ka sa likod ko, Lara. Oh, mga kasama, maghanda kayo. Maging listo kayo. Ay nako, sino ba tong may igay na to na panayang usap? Nakatakas tuloy ang lintik na inahabol ko. Hoy kayo! Ano kayo iingay ninyo? Lola Ising? Ising? Sabay kaming napasigaw ni Ben nang makita namin si Lola Ising na biglang lumabas sa likod ng nagkakapalang halaman. May hawak siyang kampilan na gawa sa tanso sa kanyang kanang kamay at sa kaliwa naman ay pilak na gasera. Saglit na nanlaki ang kanyang mga mata na kagaya ng samin. Pero agad din niyang napalitan ng nakakalokong tawa na mapag-alaman niya kung sino kami. Ano't ubod kayo ng ingay, Ben, Lara? Sumama ka pa, Kap Miguel. Nako, Lola Ising, kayo lang pala yan. Akala namin ay masamang loob na. Ay, kung masamang loob lang ang problema ng lugar na ito, manong makita ninyo akong lumabas? Kita ninyong ginaw na ginaw. Lola? Kayo ba talaga si Lola Ising? Hindi ba ito isang panaginip? Aray! Bakit naman kayo na mabatok ng gasera, Lola? O di na paaray ka. Ay, nako. Alam mo na ngayon na hindi ito isang panaginip. Pero, paano nangyari to, Lola? Ang mabuti pa sumama na kayong lahat sa akin sa bahay. Ipaghahanda ko kayo ng masarap na agahan. Doon na tayo mag-usap.
Dahil sa sinabi ni Lola Ising ay ipinakuha ni Kap Miguel ang mobil ng barangay at doon na kami sumakay. Habang binabaybay ng aming sasakyan ang daan papunta sa bahay ni Lola Ising, ay dumungaw ako sa bintana. Halos ganun pa rin naman ang itsura ng lugar na aming kinalakan. Napapaligiran ng puno ng saging at mga puno ng niyog, ang magkakabilang tabi ng maaalikabok na daan at may mga baka na nakatali sa damuhan. Napagawi sa ibayo ang tingin ko at nakita kong madilim na ang kalangitan at unti-unti nang nagiging mapusyaw na lila, papabughaw. Dinig na sa paligid ang tilaok ng mga tandang. Hoy, Lara! Baka naman namamatanda ka dyan. Hindi mo na inaalis ang paningin mo dyan sa labas. Namiss ko lang po ang lugar natin, Lola Ising. Kung ano bang pangungulilaan mo sa lugar na ito? Ang tilaok ng manok? Ang mabahong tayo ng baka? Yung mga puno ng niyog na madami-dami na ding nalaglagan ng bunga? Si Lola naman. Siyempre po kahit saan man ako makarating, iba pa din ang lugar kung saan ako lumaki. Mas marami akong alaala sa lugar na to. Ay, kung makasalita kay parang ikaw pang mas matanda sa ating dalawa. Nako, Diyos, kang bata ka. Yan kasi, tawa kayo ng tawa. Ay, nako. Nag-alala na naman ang nervyosa. Empermera ka ba talaga? Lola Ising, ano yung empermera? Aba, itong si Benny, niloloko yata ako. Ay, hindi mo alam kung anong empermera. Nurse! Taga-alaga ng may sakit, katuwang ng doktor. Hindi ba't yun ang trabaho mo, Lara? Opo, nag-nurse ako para maalagaan ko kayo. Nandito na tayo. Siguro nga tumatanda na ako kahit 25 pa lang ako. Dahil bigla ang baha ng nostalgia sa akin pagpasok ko sa loob ng up and down ng bahay ni Lola Ising. Naalala ko ng mga araw na inaalagaan niya ako kahit ang hina ng katawan niya. Ang mga pag-ubo na hindi tumitigil kahit ilang beses na siyang tinignan ng doktor at sinabing wala namang tuberculosis si Lola. Kung di sadyang mahina lang talaga ang baga niya na manipis yung lining noon. Naputo lang pagbabalik tanaw ko nang marinig ko ang mga yabag ni Nakap at marahan akong tapikin ni Lola sa balikat. Lara, bakit ka katulala ka dyan? Huwag mong sabihing nag-iistanghero ka sa sarili nating bahay. Hindi naman po, La. Medyo binahalang ng nostalgia. Naalala ko lang ang mga araw na hindi mo ako pinabayaan. Kahit ang hina-hina ng katawan mo. Ay, nako, ang apo ko. Napakabata mo pa para maging ganyan. Sigla-sigla! Baka mamaya isipin ni Ben na gluba na ang kanyang pakakasalan. Sige ka! Ay, si Lola naman. Boyfriend ko pa lang po si Ben. Wala pa po siyang balak na pakasalan. Saan ba tutuloy ang higit 10 taon na relasyon? Sa tingin ko'y kinakapaka lang ni Ben. Paano naman kasi? Ako ang laging nasa isipan mo. Tumingin-tingin ka naman sa iba at wag mo akong alalahanin masyado. Si Lola naman. Parang nilimutan na ninyo ang dahilan kung bakit ako nag-nurse. Alam ko. Dahil sa akin, hindi ba? Gusto mo akong alagaan hanggang sa tumandang tanda ako. Yun na nga, Lola. Hindi ko pa nga po natutupad eh. Ano bang hindi? Mula nang tumuntong ka ng 14, ikaw nang sumambot na mga gawaing bahay natin. Pagtungtong mo ng kolehiyo, nag-working student ka. Full scholarship ka. At pinili mo sa lokal na kolehiyo pumasok para maalagaan ako, hindi ba? Hindi pa yun sapat, La. Wala pa po yun sa kalingkingan ng ginawa niyong sakripisyo para sa akin. Ay, naku ang aking apo. Nagsasalita lang ay nagluluha na. Abay tatag-ineng. Igugupo ka ng buhay kapag ganyan ka. Ba, ano to? Umiiyak ka na naman, Lara? Halong mangha at natatawa ng bahagya ang nakita kong ekspresyon sa mukha ni Ben nang abutan niya si Lola na ginagamit ang laylayan ng kanyang blusa para pahirin ang luha ko. Parang bata na tinakbo niya kami at binigyan ng tig-isang halik sa noo. Habang puno ng kasiyahan ang boses niya. Lola Ising, masaya ako na nakakatayo na po kayo. Bawas alalahanin kay Lara. Alam niyo po ba, kulang na lang ay sa Quiapo Church yan tumira. Halos araw-araw nagsisimba doon. Tapos lahat na yata ng nobena dinasal. Kog, batang yan. Buti na lang talaga at mapangunawa ka.
Swerte sa'yo ng aking apo. Swerte din po ako sa kanya, Lola. Ang sarap magluto niyan. Mana po sa inyo. Buti din at hindi minanang linaw ng inyong mata. Kita nyo, 4 ang mata. Ang yabang mo naman. Ikaw nga itong wala ng mata kapag tumatawa eh. Nakikita mo pa ba ako? Lit-lit ng mata mong chinito ka. Nagalit ka naman kaagad. Ang ibig ko lang sabihin, ang swerte ko kasi malabo ang mata mo. Kita mo, nasilo kita. Kahit hindi ako masyadong gwapo. Shoo! Pelusit mo. Tsaka Tsaka, ang gwapo mo kaya, Ben. Ang daming patay na patay sa'yo nung high school tayo. Swerte ko lang talaga na ako yung nagustuhan mo. At mukhang gusto nang kumain ng tiyan mo, Lara. Tayo na sa kusina at ang makakain na tayo. Ay! Ay, wag na kayo maglalambigan. Magtira naman kayo para bukas. oh, tara na para makakain. Oh, Lara, bakit ka ganyan? Anong problema? Sa gitna ng pagtatawanan namin ay sumilip na ang sinag ng araw sa bintana ng bahay. Saktong tumama yun kay Lola Ising nang maglakad siya papuntang kusina. Bigla ang gapang ng lamig sa katawan ko. Parang may mga mabalahibong higad ang gumapang sa akin dahil sa kilabot na naramdaman ko. Iba ang anino ni Lola Ising. May sungay, matangkad na malaki na parang binanat at may buntot. Natulala akong saglit. Nanlaki ang ulo ko kaya ako yun naipilig. Nang tinan ko ulit ang anino ni Lola, normal na yun. Kaya naman, Wala naman. Lara, hindi lang walang pamumutla mo. Lalong hindi katang-isip tong panlalamig mo. Ano bang problema? Yung anino kasi ni Lola eh. Parang kakaiba. Alam mo yun? Parang dambuhalang paniki na may sungay. Lara, sabihin mo nga sa akin, bago ba tayo bumiyahe pa uwi, nagtuhog ka ng duty? Hindi ka na naman ba nakatulog ng maayos? Nahihiya kasi ako sa mga katrabahong maiiwan ko eh. Bigla na lang ako nagpaalam tapos magiging pabigat pa ako. Naku, baka inaantok nga lang ako kaya kung ano-anong nakikita ko. Sa tingin ko nga, mabuti pa kumain na muna tayo. Tapos, kapag nakapagpalipas ka na ng busog, ay magpahinga ka na para makabawi ka ng tulog. sinunod ko ang payo ni Ben. Pansamantala kong ikinalma ng lubusan ang sarili ko at natulog ako ng mahimbing. Pero bigla na lang akong nanaginip. Isang pangyayari nung 10 taong gulang ako kung saan biglang naglura ng buo-buong dugo si Lola matapos siyang umubo ng sunod-sunod. Kumabog ng malakas at sunod-sunod ang dibdib ko para ko mabibingi at namanhid ang dulo ng mga daliri ko. Hindi ako makahinga. Nagpasigaw ako pero walang tunog na lumalabas. Doon ako nagdesisyon na kurutin ang sarili ko para magising. Hinahapo ako na biglang napabalikwas ng bangon sa kama ko. Umiikot ang paningin ko ng bahagya habang malikot na sinuyod ng mga mata ko ang kabuuan ng aking kwarto. Kumalma ka, Lara. Nakaraan na yun. Ligtas na si Lola. Anong oras na ba? Nasaan na ba yung wristwatch ko? Eto lang pala sa unan ko. Pasado 6:00 na. Napahaba pa lang tulog ko. Ha? Ano yun? Naku po, baka natutumba si Lola! Lola! Kung ano-anong masasamang senaryo ang naglalaro sa isipan ko bago ko pa nabuksan ang pinto ng kwarto ni Lola Ising. Inisip ko na agad kung paano ko siya bibigyan ng paunang lunas at dadalhin sa ospital. Pero sa pagbukas ng pintuan ng kanyang kwarto, Ay, Lara, nagising ka ba sa ingay? Ay, pasensya ka na. Nabitawan ko kasi itong libro na aking inaabot mula sa aking tokador. Lola! Ano bang ginagawa ninyo? Delikado na po sa edad ninyo umakyat-akyat ng ganyan sa silya. Tawagin niyo po ako kung may kailangan kayong buhatin o abutin na bagay. Ay, ako'y naririndi na sa kagaganyan mo. Kayo nga ni Ben ay bumalik na sa Maynila. Sinabi ko naman sa iyo noon, kaya ko na ang sarili ko. Hindi ka naniniwala at bigla ka pang umuwi nang walang pasabi. La, ano bang nangyayari dito?
Alam nating dalawang lagay ninyo. Kaya nga ikinuha ko kayo ng tagapag-alaga eh. Pero anong dinatnan ko? Hating gabi ay nasa labas kayo at may dala kayong kampilan at gasera. Mas gugustuhin mo pa ba na nakaratay ako? Hindi la. Gusto ko lang malaman kung paano nangyari to. Dahil nung iniwan ko kayo, hindi kayo ganito. Baka naman pwedeng sabihin niyo sa akin. Nag-aaral lang po talaga ako sa inyo. Kung sabihin ko ba sa'yo na tinupad na ang ilang taong pagnunobeda mo, maniniwala ka? Labis ko ipagpapasalamat yun sa poong may kapal, Lola. Ay, ang totoo niyan, Lara. Pinili ako para tugisin ang mga nilalang ng dilim na sumasalot sa lugar natin. Matapos sabihin sa akin ni Lola Ising ang dahilan sa likod ng bigla niyang paglakas, ay tumahimik na lang ako. Pinakinggan ko ang pagkakwento niya. Pinilit kong unawain. Paniwalaan ng walang anumang pag-aalinlangan. Pero matay ko mang isipin hanggang sa mga oras na ito habang sinusulat ko ang diary entry na ito ay kinikwestiyon ng lahat ng natutunan ko sa medisina at sa turo ng simbahan at Biblia ang mga sinabi ni Lola. Lalo na kapag binabalikan ko ang naging takbo ng usapan namin ni Lola ng gabing yun sa hapagkainan. Ibinahagi niya sa akin nung makita siya ni Elena sa sukal. Nagsimula ang lahat sa isang boses na narinig niya habang nakaratay siya. Ay, nako. Malapit na yata talagang oras ko. Panay na ang kalulong ng mga aso. Sana man lang ay hayaan ako ng panahon na makapagpaalam sa aking apo na si Lara. Bago ako pumanaw. Sinong nandyan? Rika, ikaw ba yan? Pasensya ka na kung hindi ka makatulog dahil sa kaubo ko. Alam kong hindi kasama sa ibinayan sa'yo ni Lara ang mapuyat gabi-gabi. Ba't saan nanggaling ang mga yabag na yon? Wala naman palang tao. Ay, nako. Anong nangyayari dito? Mahuhulog ako! Aray ko! Bigla na lang, parang inuugoy ng malakas ang kama ni Lola Ising. Yung parang bangka na nakasalubong ng malalakas na alon. Bayolente, marahas. Ilang uga pa at nahulog si Lola sa sahig. Umikot ang paningin niya at sandaling pinangapusan ng hininga. Kwento ni Lola sa akin na minarinig siyang malabulong ng hangin na boses. Pinapatayo siyang pilit. Nang umiling siya at sinabi niyang hindi niya kaya, naramdaman niyang may nag-angat sa kanya at itinayo siya sa kanyang mga paa. Namalayan na lang niya na may hawak na siyang kampilan at nasa sukal na siya. May nilalang na pinupugutan ng ulo. Aray ko! Tinatanong nga kita, sino at nasan ang tumawag sa'yo dito? Ituro mo sa akin! Ganun Hindi mo alam! Pues, hindi binubuhay ang katulad mong walang silbi! Ramdam ko ang pagdaloy ng lakas sa akin. Ay! Huwag kasi dyan! Ano ba? Dahan-dahan! Nakikiliti naman ako eh. Sinong nandyan? Ay! Sinong gustong nang aabala? Aling Ising? December 12, 2005. Pinoproseso pa ng utak ko ang katotohanan sa likod ng mga sinabi sa akin ni Lola Ising. Naniniwala si Lola na ang pagiging manunugis niya ng aswang at mga nilalang ng dilim ang sagot sa aking panalangin na palakasin siya at pahabain pa ang kanyang buhay. Dapat ay makaramdam ako ng saya, di ba? Pero hindi. Iba ang pakiramdam ko. Sinubukan kong lumabas. Baka sakaling makatulong sa pag-iisip ko pero maging yun ay lalo lang nakadagdag. Nung marinig ko ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Lola Ising,
Bandang tanghali yun at naglalakad-lakad ako sa may labasan. Sinasabi ko na sa inyo, ibang nakita ko. Diyos ko, naunsyam niyang gabi ko. Paano pa namang hindi? Abay, sumisisid na si Anton, biglang bumuglaw ang matandang yun sa talahiban. Natapos ang gabi ko, napatapik-tapik na lang kay Manay. Ay, heto naman palang apo. Ano, Lara? Kumusta ang lola mo? Nahati na ba sa kalahati ang katawan? Ay, nako! Magandang hapon, Aling Elena. Ano magandang hapon ka dyan? Ang sabi ko, Narinig ko ang tanong ninyo. Hindi na ninyo kailangan pang ulitin. ganoon naman pala eh. Pero wala akong balak sagutin. Aba, may pagkabastos ka din pala eh, no? Alam kaya ni Ben ang lihim mong ugali na yan? Kilala ako ni Ben na may ugali kapag nagagalit. Pumapatol din ako sa kahit na kanino kapag alam kong tinatarantado ako. Pusong mamon lang ako kapag tungkol kay Lola Ising. At halata namang nananarantado si Aling Elena. Kahit naman nung mga teenager pa kami, talaga mainit ng dugo sa akin ng stepmother ni Ben. Ilang beses na rin kami nagkaroon ng parunggitan, pero hindi naman matinding away. Ngayong araw pa lang sana. Pero bago pa ako makabanat ng salitang maanghang, bigla na lang sumulpot si Ben at siyang nambara sa stepmother niya. Alam kong may lihim na ugali si Lara. Lalo na kapag sintonado ang kausap niya. Ben, ano bang sintonado? Tinatanong ko lang naman si Lara tungkol sa lola niya. Hindi naman po kasi tama ang tinanong nyo kung nahahati ang katawan ni Lola Ising. Ito naman kung makaho sa akin. At saka ano naman masama sa tinatanong ko? Alam ng lahat dito na naghihintay na lang ng oras yang si Tandang Ising. Bigla na lang ay naging masigla. Ano naman hong masama doon? Answered prayer ho ni Lara yun. Dahil hindi talaga siya napagod, naihiling na bumuti ang kalagayan ni Lola. Naku Ben, huwag tayong maglokohan. Idinasal ko din na humaba ang buhay ng tatay mo. Kinuha pa din siya sa atin. Iba naman ang sitwasyon ni tatay. Oras na talaga niya. At ang lola niyang si Lara ay hindi? Ilang taon na bang matandang yon? 75. Ubod tagal na ng buhay. Sinasabi niyo bang porket maedad ng lola ko, ay dapat nang mawala? Hintayin yung mga lubot din yung balat nyo at lumutong yung mga buto ninyo. Ipapanalangin kong kunin na rin kayo ni kamatayan. Wala kang respeto sa nakakatanda sa'yo, ah! Bakit? Iginalang niyo ba ang lola ko? Balik bunot lang din. Matuto muna kayong rumespeto ng iba. Ah, ganon! Halika dito at tuturuan kita ng tamang respeto na impacta ka! Ay, nako! Sinugod ako ng sabunot ni Aling Elena. Pero bago pa niya ako nahagip, humarang na si Ben sa pagitan namin at hinawakan na magkabilang pulsuhan niya. Sandali siyang nagwala. Kuno. Pero sa tingin ko, drama lang yun para hindi halatang nilalanti niya si Ben. Dahil agad din siyang kumalma nang maramdaman niyang malapit sa kanya ang matipunong dibdib ni Ben. Sumandig siya doon at nagdrama na parang teenager. Pakadiri talaga. Sa tuwing maaalala ko yung eksena na yun, kinikilabutan talaga ako at gusto kong masuka. At nabanggit ko na lang din ang kilabot. Kanina habang nag-iisa ako sa bahay, ay napagpasyahan ko mag-ayos ng mga cabinet namin. Bandang 7:00 ng gabing yun. Kagaya ng nakasanayan ko, inuna ko ang tokador sa kwarto ni Lola Ising. Ha? Bakit naman nasa itaas sa mga duster ni Lola? Mamaya aakit na naman ng silya yun para maabot ang mga to. Teka nga't mailipat. Dapat kasi dito mga to sa mas madaling maabot eh. Garapon ba yun? Teka nga't mapulot. Baka mahalaga yun kay Lola. Fetus? Akin na yan! Lola? Biglang hinablot ni Lola Ising ang bote ng fetus mula sa kamay ko. Pero hindi yun ang ikinakatakot ko, kundi ang paraan ng pananalita niya na may kasamang angil at ang ekspresyon ng mukha niya na puno ng galit. Bagay na kahit kailan na hindi ko pa nakita kay Lola.
nabigla din ako sa bilis ng galaw niya. Sa isang iglap ay natawid niya ang pagitan ng layo ng pinto ng kwarto at tukador kung saan ako nakatayo. Nang nasa kamay na niya ang bote, biglang naging malambing ang boses ni Lola. Animoy ipinagmamalaki pa niya ang fetus sa akin. Ang ganda niya, hindi ba? Lola! Bakit may fetus sa cabinet ninyo? Aanin ninyo yan? Shh! Huwag kang maingay. Katuwang ko ang isang ito sa paninilo ng mga maligno. Natutulog lang siya. Alam mo pa, hinihintay niya ang mga ibibigay kong laruan at gatas sa kanya. Lola, patay na po ang isang yan. Hindi siya patay. Ay, huwag mo nang sasabihin yan. Baka magtampo ang isang to. Napakagatlabi na lang ako. Nakakatakot ang paraan ng paghimas ni Lola sa garapon. Na para pang buhay yun at nararamdaman ng marahang mga haplos na binibigay niya. Nang magsimula si Lola na huminig ng isang hele, ay umalis na ako. Hindi ko kayang sabihan si Lola na nawawala na siya sa sarili. Ngayong gabi hindi ko na naayos ang aking pagdarasal. Paano naman kasi, hindi na tumigil ang pag-alulong ng mga aso sa aming paligid. Panay din ang paglagabog ng kung ano sa bubong ng bahay namin. Pero ang talagang gumulo sa akin ay yung nangyari nung mag-umpisa akong magdasal sa loob ng kwarto ko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Teka nga, mamaya magising si Lola sa pagpalo ng bintanang to eh. Ay, talaga naman. Ang alam ko ay sinira ko to ah. Ha? Si Lola ba yun? Ano namang gagawin niya sa labas ng ganitong oras? At mukhang sa talayban pa talaga dadaan ha. Talaga naman oh. Lola! Vocem iam aude, imperium meum sequere. Tugisin mo sila at ituro sa akin ang daan. Umayo ka! Tutugisin natin sila! Ang fetus na nasa bota ay gumalaw at naglakad. Sa pag-angat ni Lola Ising ng gasera niya, saktong tumama ang liwanag nun sa kanyang mukha. Iba ang nakita ko. Hindi si Lola Ising na nakagisnan ko, kundi isang figura na may malisyosong ngiti. Yung tipong pang-horror movie na alam mong walang mabuting gagawin. Hindi ko alam kung dahilan yun sa tama ng liwanag ng gasera sa mata niya. Pero pula ang kulay ng mga alikmata niya. O yung iris. Nang makalayo ng konti si Lola ay nagdesisyon akong tiktikan siya. Iba kasi yung pakiramdam ko. Naglagay din ako ng rosaryo sa kanang bulsa ko. Ilang minuto ding naglakad si Lola hanggang sa nakasapit siya sa may paanan ng bundok. Tatawagin ko sana si Lola nang biglang may humablot sa akin at namalayan ko na lang na nakasandig na ako sa puno at may dalawang pares na mga matang hindi ko pagsasawa ang tignan. Kahit taga-butas lang ng alkansya ang butas nun. Ano sa tingin mo ang ginagawa ng isang magandang dalaga sa ganitong lugar? Kung kailang kagat na ang dilim, Ben, anong ginagawa mo dito? Paano mo ako nasundan? Una, parang yan yung tanong ko sa'yo eh. Pangalawa, kung lumilingon ka lang sana, nakita mo sana akong nasa harapan ng bahay nyo. Tapos nasyak ako na bigla kang pumasok sa loob ng talayban. Mula doon sinundan na kita. Galing naman. Sa akin ginamit ang natutunan sa police training. Ngayon, pakisagot ang tanong ko, miss. Bago kita arestuin sa salang paglabag sa curfew at sa pagtambay sa ganitong lugar. Wala ka pong lisensya para mang-aresto. Parehas lang tayong walang lisensya, Miss Intern Nurse. Oh, bakit ka nga nandito? Sinundan ko si Lola. May kakaiba sa kanya eh. Nasaan ba siya? Andyan lang siya. Huwag ka masyadong maingay. Hoy, halika nga dito. Pero hindi ko na naawat pa si Ben. Lumabas siya mula sa pinagkukublihan naming puno at ilang beses niligid ang lugar. Kunot ang noo na bumalik siya sa tabi ko at prangkang sinabi ang naging bunga ng kanyang pagmamasid. Wala si Lola Ising. Sigurado ka ba na siya talagang nakita mo? Ben naman eh. Nakasalamin nga ako. Pero hindi ko mapagkakamala ng ibang tao bilang si Lola Ising. Okay.
Hindi ko siya nakita pero may napansin akong mga bakas, makalampas ng mga baging na yon. Alam kong hindi napapayag na maiwan na at hintayin mo ako sa bahay niyo. Kaya eto, hawakan mo to. Sumpak ito. Oh, alam kong marunong kang humawak ng ganyan. Akin itong sanga na napulot ko. Tara na, huwag ka magdadalawang isip na barilin ang sino mong masamang loob na makikita mo. Pinuntahan namin ang sinabi ni Ben na lugar kung saan niya nakita ang mga bakas. Sinenyasan ako ni Ben na magiging listo. Sa kanya hinawi ang malakurtinang baging at lumampas doon. Sandaling nawala sa paningin ko si Ben, pero agad ding lumusot ang kamay niya at kinumpayan akong lumapit. Nung malampasan ko ang baging, ay isang maikling lagusa ng aking nakita. Magkasunod kami ni Ben na dahan-dahang naglakad patungo sa dulo nun. Pero bago pa namin lubusang marating yun, nakarinig kami ng malakas na ungol. Kasunod ang boses ni Lola Ising. Nagkatingin kami ni Ben sandali at yun ang naging hudyat namin para manakbo patungo sa direksyon na pinanggalingan ng ungol. Ang taas ng talahib. Nasa labas sila. Ano yun? Parang ungol na mabangis na hayop. Ngayon naman, hagupit ng latigo. May nagtatraining ba ng leon dito? Nagkaharap na rin tayong dalawa sa wakas. Boses ni Lola Ising yun. Doon sa may dulo, bandang kaliwa. Ben! Natumba si Lola! Larayon, may bultong nananakbo doon. Paputukan mo! Kagaya ng napag-usapan namin ni Ben, walang pag-aalinlangan ko ipinutok ang baril sa direksyong na itinuro niya. Isang bulto ang nakita naming natumba, pero agad ding tumayo at nanakbo palayo. Kinuha ni Ben sa akin ang sumpak at hinabol ang palayong figura. Ako naman ay agad na sinakluluhan si Lola at tiningnan ko kung may malalang pinsala ba siya. Awa naman ng Diyos wala. Maliban sa maliit na gurlis sa pisngi. Paluhod akong naupo sa sakong ko at ipinatong ang ulo ni Lola sa kanlungan ko. Ilang minuto ang lumipas at bumalik na si Ben. Hinabol ko ang gago pero Pero, baka napaglaruan na ako ng anino sa paligid. Dahil limitado ang liwanag dun sa may batis pero ibang nakita ko. Hindi tao. ha? Paano hindi tao? Parang isang dambuhalang insekto. Isang nalimaw. Nakainom ka ba? Oo siguro. Konti lang naman kanina. Ewan ko. Baka namamalikmata lang ako. Tayo na nga. Baka mamaya matuluyan pa ako mabaliw. At maging kung anong nilalang din ang maging tingin ko sa inyo ni Lola Ising. Binuhat ni Ben ang walang malay na si Lola Ising at sinamahan niya kaming umuwi. Ilang minuto pa lang naming naayos ang higaan ni Lola Ising ay nagising na siya at sa pagkabigla namin ni Ben ay dinalahit siya ng ubo gaya ng dati. Ay, dito maaari. Hindi ako makatayo. Binabawi nila ang lakas ko. Huminahon mo muna kayo la. Hindi po makabubuti sa inyong pag-iistorya. Lalabas ako. Hahabulin ko ang aswang na yon. Lola, hindi po maganda ang kulay nyo. Magagalit sila sa akin. Bayaan niyo akong umalis. Lola, humiga po kayo at kakabitan ko kayo ng oxygen. Medyo hindi na po magandang kulay ng labi ninyo. Sinabi ng hayaan mo akong makalis. December 13, 2005, kasabay ng pagtutok ng liwanag ay ang pamamaga ng pisngi kong sinampigan ni Lola Ising. Hindi pa din naman maipaliwanag ni Ben ang nangyari. Basta matapos siyang sumigaw na parang may sanib at sampigahin ako, bigla na lang siyang nawala ng malay. Nanginginig man ako sa pagkabigla ay inasikaso ko pa rin si Lola. Kinabitan ko siya ng oxygen at tinawagan namin ang doktor niya para makabitan siya ng swero. Nasa likod bahay ako at pinapanood ang pagtingkad ng sinag ng araw nang balabalan ako ni Ben ng kumot sa balikat at abutan ng mainit na kape. Pagkatapos ay tumabi siya ng upo sa akin. Salamat, Ben. Kamusta na yung pisngi mo, Lara? Masakit. Nanginginit.
Hindi ko akalaing magagawa sa iyo ni Lola Ising. Ako man ay nabigla. Kahit kailan na hindi namalo si Lola. Kahit simpleng palo sa braso, hindi niya ako binigyan ng bata pa ako. Pero alam mo ba kung anong pinag-aalala ko? Yung kakaibang boses na lumabas kay Lola Ising, nung galit na galit siya bago ka sampigahin. Oo, Ben. Ilang kilabot ang gumapang sa akin ng magtamang mata namin. Alam ko sasabihin mo baka nadala lang ako ng shock o kaya hindi naman itinuro ng nursing ang tungkol sa mga kakaibang nilalang. Pero iba kasi. Ang nararamdaman mo? Oo, ganun na nga. Aminado ako sa iyo na hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Pero hindi ibig sabihin nun ay babaliwalain ko na lang ang mga alalahanin mo. Salamat. Kaya naisip kong pagsuyuan na muna yung bilas ng tatay ko para magbantay kay Lola Ising. Pumunta tayo kay Apo Elias. Sino yan? Hindi lang naman ikaw nagtaka sa biglang paglakas ni Lola Ising eh. Kahit ako. Kaya nagtanong-tanong ako dito sa mga matatanda. Sabi nila, kay Apo Elias tayo magtanong. Kahit ano daw ay masasagot ng matandang yun. December 14, 2005. Inintay lang namin ni Ben na makarating ang bilas ng namayapa niyang tatay. Pagkatapos ay pumunta na kami sa matandang tinatawag na Apo Elias. Doon siya nakatira sa dulo ng barangay. Nakatabi lang nang sa amin. Nasa may gate na kawayan pa lang kami ng bahay niya, may nakita na kaming matanda na singputi ng tsyok ang buhok at nakatitig sa amin habang palapit kami. Magandang umaga po. Hinahanap po namin ang bahay ni Apo Elias. Ako si Elias. Apo Elias, isang matanda po sa barangay namin na nagsabi na kung may katanungan daw po kami, usuliranin na hindi masasagot ng lohika o di kaya ng sensya. Siguradong kayo daw po ang may kasagutan. Kaya pala ako nagluto ng pagkadaming buto ng utaw. Ay darating pala kayo. Kung sino man ang nagturo sa inyo dito sa lugar ko, siguro ay may kinikimkim na poot sa akin. Po? Oh, Ano pong ibig niyo sabihin? Aba isang binabalak gawing hapunan ng nilalang ng dilim at isang nilalansi ng kampo ng kadiliman ang ipinadala sa akin. hindi po namin kayo maintindihan. Ang mabuti pa ay tumuloy na muna kayo. Mag-usap tayo sa loob ng aking bahay. Sa loob ng bahay ni Apo Elias ay kapansin-pansin na parang nawala ang bigat ng nararamdaman ko. Sabi ni Bene, ganun din ang naramdaman niya. Maaliwalas ang buong bahay at wala ang amoy na parang nakakasulasok na iniinda ko sa bahay ni Lola Ising. Bago kami kinausap ni Apo Elias ay binigyan niya kami ng puting papel. Pagkatapos ay ipinasulat ang buong pangalan namin maging ang aming mga kaarawan. Nang matapos niyang basahin ang aming mga isinulat, saka siya nagkwento. Wala akong nilibanan na kahit isang detalye sa mga nangyari ng mga nakaraang araw. May dala ka bang larawan ng lola mo? Heto lang pong nasa wallet. Abay, si Ising to ah. Kilala niyo po si Lola Ising? Magkaibigan ang mga pamilya namin. Dahil parehas kami mga lahi ng i-spiritual. Sanggang dikit kami ng iyong lola. Pero, nung tumuntong kami ng 16 ay nagkahiwalay na kami. Bakit po? Pareho sana kami napili na magmana ng karnugang lihim na may kinalaman sa panunugis ng aswang. Pero hindi pwede si Ising. Mahina ang katawan niya. Kaya hinayaan siya ng pamilya niya na mamuhay ng normal. Pero Apo Elias, kung hindi pwede si Lola dahil mahina, bakit po naging manunugis siya ng aswang? Nakita mo na ba kung papaano ang ginagawa ng lola mo kapag may tinutugi siya? Hindi pa po. Pero minsan ko nakita nagtatago siya ng fetus sa garapon. Tapos, Naalayan niya ng gatas at mga laruan na parang buhay pa yon. ganun nga po. At ikaw, Ben, may hindi ka sinasabi dito sa kasintahan mo. Po?
Teka, paano niyo po nalamang may relasyon kami? Ibinulong ng aking mga gabay. Pagkasabi nun ay iniwan kami saglit ni Apo Elias. Ang sabi niya sa amin ay may kukunin lang siya sa loob. Pero ramdam namin na binigyan lang niya kami ng privacy para makapag-usap ni Ben. Ilang sandali na namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Tapos, pasimpleng tumikim si Ben. Dahil pakiramdam ko nag-overthink siya, inunahan ko na siya nung magsalita. Alam kong hindi ka nagtataksirin ng bababae. Pero, alam mong ayaw na ayaw kong naglilihim ka sa akin. Lalo't may kinalaman sa buhay mo. Problema man yan o kapahamakan. Sinabi na natin sa isa't isa na no secrets, di ba? Oo. Hindi ko lang kagad nasabi sa'yo. Ang totoo niyan, kaya ako nagboluntaryo na maging tanod din na kapitan. Dahil sa bago ka pa man umuwi sa barangay natin, ay may nangyayari ng kakaiba sa bahay. Yung stepmother mo? Oo. Medyo nagiging weird kasi siya. Minsan nang umuwi ako, nahuli ko siyang inaamoy ang t-shirt ko na pinaghubaran. Tapos may mga pagkakataon na nagigising akong nakaupo siya sa tabi ng kama ko. Pinapanood niya akong matulog. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Para ano? Dagdagin ko pang alalahinin mo? Hayan. At hindi mo na nga mai-apply ang training mo sa presence of mind kapag si Lola Ising na ang usapan. Pasensya ka na sa akin, Ben. Salamat sa pag-unawa mo sa akin. Pero sana tandaan mo na kahit anong bigat ng dala ko, lagi kang may puwang sa buhay ko. Laging may espasyo sa isipan ko para mag-alala para sa'yo. At laging may paraan ang mga kampo ng kadiliman para makapanloko ng mga inosenteng tao na kagaya ninyo. Pagkasabi ko noon ay naglapag ng isang malaking serving bowl si Apo Elias sa coffee table na nasa harapan namin. Puno yun ng nilagang buto ng utaw. Inutusan niya kaming kumain nun. Kung anong edad namin ay siyang bilang ng buto ng utaw ang dapat namin kainin. Habang kumakain kami ay nililibang niya kami sa pakikipagkwentuhan hanggang sa ako ay nakakain na ng 25 butil at si Ben naman ay naka 27. Anong masasabi niyo sa buto ng utaw? Masarap ba? Hindi ko masama, pero hindi ko masasabing paborito ko siya. Ikaw, Lara, anong sa tingin mo? Okay naman. Sa tingin ko ay pwede itong alternative snack. Ngayon niyo tingnan ang mga butil ng utaw na natira sa lalagyan. Anong nangyari? Bakit nagkaganyan ang mga yan? So bago po natin ipagpatuloy ang pagbabasa ng kwento ni Nicole tungkol sa karanasan ng kanyang ninang Lara at ninong Ben, ay nais naming magpasalamat sa inyong walang sawang suporta, pagtangkilik at pagmamahal sa Aswang Diaries. Huwag niyong kalimutang suportahan din ang ating sister channels na Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Confessions at ang pinakabago nating channel, ang Aswang Radio at Miss Ami, Aswang Love Stories. Para palaging updated sa ating latest uploads, hit that subscribe button at notification bell at mag-comment naman kayo para magkakwentuhan tayo. Hihintayin namin kayo sa comment section. Muli ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. At ngayon, balik na tayo sa pagbabasa ng kwento tungkol kina Ben at Lara base sa sulat ng kanilang inaanak na si Nicole. Nabigla kami sa nangyari sa mga natitirang buto ng utaw. Nanuyo ang karamihan doon. Ang iba'y nagkaroon ng itim na amag. Nakakita din kami ng mga uod na gumagapang sa serving bowl. Nagpapakawala din yun ng amoy umok at asupre na kahaling tulad ang naaamoy ko sa bahay namin ni Lola Ising. Ay, naku Ising, anong nangyari sa'yo? Apo Elias, ano pong ibig sabihin nito? Bakit po nagkaganyan ang mga buto ng utaw? Sinyalis na may presensya ng kasamaan sa paligid ninyo. Hindi pa naman ganong kasama ang lagay ninyo. Pero hindi ito maaaring ipagsawalang bahala. May magagawa po ba kayo para sa amin? Sa ngayon ay wala pa. Hindi natin gugustuhin manggulo ng bahay ng langgam kung buyang pa lang naman ang ating kalaban. Ganun po ba? Pero may pagagawa ako sa inyo.
Huwag kayong mag-alala. Kung sakaling may masamang pagbabago sa sitwasyon, ako na mismo ang darating sa inyo. Hindi na ninyo ako kailangang pangpuntahan. December 15, 2005. Nitong umaga ay nagawa ko ng isaboy ang mga buto ng utaw sa pinadala ni Apo Elias sa amin. Yun yung mga nabulok na utaw matapos namin kainin ni Ben. Hinati yun sa 2 lalagyan at isang ibinigay sa amin. Binilinan kami na isaboy namin yun sa paligid ng mga bahay namin kapag papasinag na ang araw habang nagdadasal ng sumasampalataya. Bandang madaling araw ay gising na si Lola Ising. Hindi pa din niya maitayo ang kanyang mga binti. Pero masigla siya at magana kumain. Hapon na nang dumalaw si Ben. Sa likod bahay kami nag-usap para panoorin ang paglubog ng araw at para hindi makaabala sa pagtulog ni Lola. Kumusta na si Lola? Balita ko gising na daw at malakas ng kumain. Tama yung pagkakabalita sa'yo. Medyo nag-aalala nga ako dahil parang hindi na malalakas ng kain niya. Isa pa yung hindi pa din siya makatayo. Ikaw pa, kumusta dun sa bahay niyo ng stepmother mo? Kagabi pa akong walang kasama sa bahay. Kapag wala pa siya mamayang gabi, ire-report ko na siya as missing person. Saan kaya nagpunta yung stepmother mo kung ganon? Wala pa daw pinagpaalamanan? Kahit mga barkada niya sa chismisan, hindi alam kung nasan siya. Kung di lang sa alaala ni tatay, hindi ko nahahanapin ang babaeng yun. Kahit naman ng mga teenager pa kami, harapang sinasabi ni Ben sa tatay niya na hindi talaga niya gusto ang babaeng ipinilit niya bilang asawa sa namayapang nanay ni Ben. Bagay na palagi lang tinatawanan ng tatay niya. Katunayan nga niyan kahit kailan ay hindi itinuring ni Ben na kapalit ng nanay niya si Aling Elena. Marahan kong hinaplos ang ulo ni Ben bilang tahimik na pagsasabi na nauunawaan ko siya. Nang biglaan na lang nakarinig kami ng kaluskos sa talahiban, nakatabi ng likod bahay namin. Hindi natin tuloy makita kung ano nandyan sa talahiban na yan. Mamaya may anaconda na pala dyan. Ito naman eh. Nakapagbiro ka pa. Seryoso mo kasi masyado. Teka nga, matingnan na. Mamaya, tagtarin mo pa ako ng tusok ng karayom dahil sa asar. Grabe ka sa akin ha. Karayom talaga. Nagtunog mang kukulam naman ako. Hiringgilya kasi ang tamang word. Parehas na din yun. Mula sa talahib na nasa kabilang banda ng barbed wire na nagsisilbing pagitan namin at sa lupang pag-aari ng mga Jacinto, ay isang lalaking ubot-ubat at duguan ang lumabas. Walang pag-iingat niya isinuot ang sarili niya sa pagitan ng mga matutulis na alambre. Hindi niya alintana na sumasabit na ang kanyang braso, balikat at puwetan pati na rin ang binti niya sa mga tuhog-tuhog nun. Pagulong siyang lumapag sa bakuran na parang nababaliw. Nagsisisigaw na parang nababaliw siya. Sinasabi niya may dambuhalang insekto ang gusto siyang lamunin. Kinailangan ko pa siyang bigyan ng isang malakas na sampal para lang makausap namin siya ng maayos. Nang sa wakas ay kumalma na ng bahagya ang lalaki, ay tinawag na namin si Cap Miguel. Sinuyod na namin ang kabuuan ng lupa ng mga Jacinto. Ipinaputol ko na din ang mga talahib. Pero wala kaming nakitang kahit anumang pwedeng maging lead. Iniisip ko, baka may ibang hinit-hit ang isang yan. Paano yan? Eh di papadrug test na pa siya? Oo, ano't ano man, takot pa din na magiging hatid nun. Kung positibo siya sa ipinagbabawal na gamot, ibig sabihin ay may mga masasamang pwersa nang nandito. At kung negatibo naman, ay may kakalat-kalat na mga nilalang ng dilim. Pagkakaguluhan ng lugar natin ng mga taga-media niyan. Kapag napatunayang may aswang sa lugar natin. Kung magkagayon man, ay gagawan natin ang paraan na pasinungalingan yon. Kailanman ay walang mabuting nagawa ang mga taga-media sa pagkakalat ng mga ganong bagay. Gagawin lang nilang material yon para sa mga istorya nila at paiperahin. December 16, 2005. Unang araw ng simbang gabi. Kagaya ng nakasanayan ko ay sumimba ako. Inihanda ko ang wheelchair ni Lola at niyaya ko siyang magsimba. Pero sabi niya, ay mabigat ang pakiramdam niya at hinahapo siya. Kaya naman ako nalang mag-isa ang lumakad.
Matapos ang misa, isinurpresa ako ni Ben nang salubungin niya ako sa may gilid ng simbahan. May dala siyang plastic na naglalaman ng puto bumbong at bibingka. Good morning, Lara. Ben, nandiyan ka pala. Simbang puto bongbong at bibingka ka ha. Hindi, oy. Maaga kaya akong nandito. Umabot pa nga ako sa rosaryo ng nobena. Talaga lang ha. Sige ka, nakikita ka ni Lord. Heto nga, oh. Dala ko pang rosaryong kamagong ni tatay. Ba? Butit hindi ka nasunog, no? Wala kang bilib sa mga espiritual, hindi ba? Talaga to. Lagi kang nagdududang tumas sa akin, ah. Kapag tungkol sa mga ganitong bagay. Oo, wala akong bilib sa espiritual, pero may pananampalataya ako sa Diyos. Masisisi mo ba ako? Eh, ikaw tong hindi naniniwala sa mga maligno. At mga ibang bagay na hindi parte ng logical reasoning. Iba naman si Lord. Ang daming patunay na totoo si Lord. Kita mo, ilang bilyong tao ang nabubuhay sa mundo. Itong mga bagay na nilalakaran natin, yung hangin nilalanghap natin. Saka lang ako maniniwala sa aswang kapag nakakita na ako. Ha? Kung ano daw ang sinasabi ng bibig, siyang sinasapit. Alakan yan, kapag talagang nakakita ka ng aswang. Kapag nakakita ako, siguraduhin niyang hindi kayo ni Lola Ising ang target niya. O di kaya, ako ang gusto niyang gawing hapunan. Hindi ko man siya mapatay, sisiguraduhin kong malala ang tama niya. Tawid na tayo, sabi ng tanod. Ang liit naman ng kalsada rito. Nagpadala pa talaga ng taga-tuhod si Kap Miguel. Pakulo niya yan para hindi halata na nagmamanman sila. Dahil magkasama naman kami ay minabuti namin na maglakad na lang. Pagbibigyan na rin sa mga matatandang kailangan ng tricycle. Isa pa, hindi naman na ganun kadilim sa daan dahil sa mga parol at ilang bahay na naglalagay ng Christmas lights sa harap ng mga bahay nila. Nagbubuskahan pa kami ni Ben habang naglalakad nung may maulinigan kaming mahinang iyak ng sanggol sa di kalayuan. Pero nung pakinggan namin ng maayos, napagtanto namin na sa damuhan yun ang gagaling. Magkasabay kaming pumaling at papasok na sana sa talahiban nang bigla akong may maalala. Hinagip ko ang braso ni Ben. Lara, bakit? Ben, parang iba ang kutob ko eh. Magtuwag na lang tayo ng tanod. Ilang minuto lang naman kung tatakbuhin natin ang tanggapan ni Kap. Pero nandito na tayo. Kawawa naman yung baby, umiiyak oh. Sige, pero ilabas mo ang kamagong na rosaryo mo. Okay. Ipinulupot ni Ben ang rosaryo sa kanang kamay niya at pinasok na namin ang talahiban hanggang sa makita namin ang isang bakanting bakuran. May basket na nakalapag doon kung saan nanggagaling ang uha ng sanggol. Pero bago pa kami makalapit, ay isang maliit na bulto ang biglang tumalon sa mismong tabi ng basket. Hubad yun! Halong abuhin at berde ang kulay ng balat at may iilang hibla ng buhok sa ulo. Pumasok agad sa isipan ko yung nilalang na nasa foreign film na nag-aagawan ng singsing. Susugurin na sana namin ang nilalang para iligtas ang sanggol sa basket nang makarinig kami ng naglalatin. Paglingon namin, Sabi na't lalabas ka. Nasilo din kita. Ano bang gawin mong pagpupumiglas ay walang epekto? Ipinako na kita gamit ang pangungusap ko. Ngayon, sa ayaw at sa gusto mo ay sasagot ka. Aba, marunong din naman palang matakot ang tulad ninyo, ano? Huwag kang mag-alala. Bibilisan ko ang kamatayan mo kung ibibigay mo sa akin ang tamang sagot. Simulan natin sa konting hiwa dito sa may sikmura mo. Saan nyo itinago ang pinanggagalingan ng lakas ninyo? Matibay ka, ha? Sige, lakihan natin ng konti. Hindi mo naman ikamamatay ang paglaylay ng bituka mo. Diyos ko po, ano yan? Si Lola Ising ba talaga yan? Yung nakikita natin? Hindi ko na alam, Ben. Ilang araw pa lang tayo dito. Pero parang katumbasan ng ilang dekadang pagbabago nangyari kay Lola. Minsan nga natatakot na ako sa kanya.
Wala sa akin ang nakikita kong dugo o ang paglaylay ng bituka ng maliit na aswang na pinaglalaroan ni Lola Ising. Pero hindi ko na kayang makita pa ang tuhas sa mukha ng lola ko. Para na siyang ibang tao. Hindi na siyang lolang kinalakan ko. Hindi siya brutal at lalong hindi siya sadista. Ang babaeng nasa harapan namin ay isang estranghera na may mukha lang ni Lola. Mula sa pinagkukublihan namin ni Ben ay lumabas ako at sumigaw. Tama na yan! Lara, paano ninyong nalaman na nandito ako? Hindi namin alam na kayo palang nandito, Lola. Sinundan lang namin ang uha ng sanggol. Ganun pala. Ano to, Lola? Kanina lang niyayaya kitang magsimba, umayaw ka. Kahit pa nung sabihin ko nakahanda pang wheelchair niyo. Ang isinagot niyo sa akin ay masama ang pakiramdam niyo. Pero heto kayo. Pinatawad nila ako, Lara. Nagalit sila nang mabigo akong patayin yung aswang na binaril ninyo ni Ben. Kaya binawian nila ako ng lakas. Pero nung maiwan akong mag-isa kanina, binigyan nila ako ng isa pang pagkakataon para makabawi. Lola, ano bang sinasabi ninyo? Sinong sila? Hindi ko kayo maintindihan. Sila ang nagbigay sa akin ng lakas at kakayanan laban sa aswang. Ibinubulong nila sa akin ang mga kaalaman, ang pangungusap, para tugjisin at puksain ang mga nilalang ng dilim. May pinapahanap din sila sa akin. Huwag kang magpaawa. Hindi matatapos ang pagdurusa mo hanggat hindi mo ibinibigay ang tamang sagot na gusto ko. Pagkasabi nun ay dumukot ng asin si Lola Ising sa belt bag na nakakabit sa bewang niya. Dahan-dahan niya yung pinapatak sa nakalaylay na bituka ng paralisadong nilalang. Bawat patak ng butil ng asin sa malalubid na pulang bagay na nakasilip sa nakabukang hiwa ay naghahatid ng nginig sa buong katawan ng maliit na aswang. Hindi na yun gawain ng isang matinong tao, kundi ng isang sadista na natutuwa sa pananakit ng iba. Kahit si Ben na hindi na rin nakatiis, lumapit siya sa amin at sinabihan na si Lola Ising. Lola, ano bang ginagawa ninyo? Ano pa nga ba? Di pinupuksa ko ang salot na kampo ng kadilimang ito. Hindi nyo ba napapansin na nababahala na si Lara sa mga pinaggagawa ninyo? Huwag nyo na lang akong panoorin kung ganon. Iwan nyo na ako. Hindi ko naman kailangan ng tulong ninyo sa ginagawa kong panunugis sa mga ito. Patayin niyo na lang. Bakit kailangan niyo pang pahirapan? Torture na yan, Lola. Ano bang torture ang sinasabi mo, Lara? Ginagawa ko lang naman kung anong ginagawa ng isang manunugis ng aswang. Hindi na panunugis ng aswang ginagawa mo, kung hindi pangangatay. Pinutol ng kung kanino mang boses ng lalaki ang pagpapaliwanag ni Lola Ising. Baka sa boses ni Lola na hindi niya nagustuhan ang pagsingit ng mapang-akusang tono ng bagong dating. Ilang saglit lang kaming nakinig sa kaluskos na palapit at nang sa wakas ay iluwan ng nagtataas ng talahibang nagsalita. Sinong nandyan? Anong sino ang sinasabi mo, Ising? Ako ito si Elias. Huwag mong sabihing dalimutan mo na ang boses ko. Elias, anong ginagawa mo dito? Kailangan kitang makausap, Ising. At ikaw, manahimik ka na. Tinatapos ko na ang pagdurusa mo. Morere et redere unde viniste. Huli ko ang isa niyan, Elias. Sa susunod, sana huwag ka nang makialam. Hindi yon sa pakikialam. Ginawa ko lang ang trabaho ko bilang isang manunugis ng aswang. Wala tayong pinagkaiba, Elias. Meron. At malaki ang pagkakaiba natin. Naramdaman namin ang tensyon sa pagitan ni Lola Ising at Apo Elias habang nagkakatitigan sila. Si Lola Ising ang unang nagbawi ng tingin. Iiling-iling na itinaas niya ang dalawang kamay niya na para bang sinasabi niyang ayaw na niya makipagtalo. Si Apo Elias naman ay ngumiti. Itinaas niya ang isang kamay habang ang isa'y humihimas sa batok niya habang umiiling.
Hindi ko akalaing aabutin kita sa ganitong sitwasyon, Ising. Ako man ay hindi makapaniwala na magkikita pa ulit tayo. Kumusta ka na ba? Naghahabol ka pa din ba ng mga aswang? Matagal-tagal na akong tumigil sa ganyang gawain, Ising. Albularyo na ako ngayon. Humina ka na, Elias. Ano raw? May natagpuan doon na patay doon sa may kuprahan. Sabay-sabay kaming apat na lumabas mula sa talahiban. Papabughaw na ang kalangitan noon. Nang tumingin ako sa wristwatch ko ay 5:30 na. Inabutan namin nagkakagulo ang mga tao at papatakbo sa iisang direksyon. Maging ang mga galing sa simbang gabi na kababalik lang ay nakisama sa panguusyoso. Pagdating namin sa koperahan ay napapaligiran na ng tao ang lugar. Nasa sentro noon si Kap Miguel at ang isang bagay na may taklob na puting kumot. Nang makalapit kami, Teka lang ho, padaan muna. Kap Miguel! Ben, butit dumating kayo. Si Apo Ilyas ba yung kasama nyo? Opo, kilala niyo pala siya. Si Lola Ising ba yan? Ako nga. Pana't para kayong nakakita ng multo, Kapitan. Balita ko ay nakaratay kayo. Nakatayo na ako ngayon. Ano nangyari dito? Narinig ko may natagpo ang patay daw dito sa kuprahan. Oo, kami nung isang tanod ko ang nakatagpo habang nagronda kami. Pero may ilang isyosero ang nakapansin at nagsisisigaw. Kaya dinumog ng tao. Buti na lang at natakpan agad namin ang katawan. Bakit pabulong, Kap? May problema ba? Pag-usapan natin yan mamaya sa barangay hall. Dalhin mo na sina Lara, Apo Ilyas at Lola Ising. Tingin ko hindi ito simpleng pagpaslang. Kakailanganin natin ang tulong ng mga tao na may alam sa di pangkaraniwan. hinintay lang naming makuha ang bangkay. Pagkatapos ay sumakay na kami sa mobil para pumunta sa barangay hall. Pagdating namin doon ay dumiretso na agad kami sa pribadong opisina ni Kap. Nagpahanda siya ng kape at nang maibigay na yon ang tanod sa amin, ay inilak niya ang pintuan ng kanyang tanggapan. Isang closed door meeting ang nangyari. Hindi ba't nung bandang hapon ng A15? Kahapon, Kap. Oo, kahapon. May isinurrender kayong lalaki sa amin, di ba? Yung hubad-hubad na nag-hysteria at nagsasabing kakainin siya ng dambuhalang insekto. Yun nga po. Siya ang bangkay na natagpuan ngayong umaga. Diyos ko po. Kaya pala pamilyar ang mga tattoo sa katawan ng bangkay na pinatingnan niyo sa amin. Ganun nga. Anong masasabi mo, Apo Ilyas? Base sa mga sugat na nakita ko, gawa ng isang mandarangkal ang pagpaslang. Ano po yun? Isang dambuhalang insekto. Kamukha yun ang tipaklong pero nakatayo. At may mga biyas na animoy, mga kamay. Isang praying mantis. Yun na nga. Kung ganon, Elias, siguro naman ay nauunawaan mo na ako kung bakit ko tinanggap ang misyong ibinigay sa akin. Kailangan ko na talagang sipagan. Kung hindi, baka lalo pang dumami ang mga salot na aswang dito sa lugar natin. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan natin yan, Ising. Anong gusto mong gawin namin, Kap? Tulungan niyo kami, Apo Ilyas. Kayo ni Lola Ising. Babayaran ko kayo kahit magkano basta't matapos lang ang problemang ito sa lalong madaling panahon. Hindi pa nga namin nabibigyan ng kasagutan ang kaso ng mga nawawalang dayo ng undas. Sa tingin ko magkakakonekta ang mga pangyayaring ito. Hindi ninyo ako kailangan bayaran. Pero hihingin ko sana ang permiso nyo, Kap, na makakilos ako ng malaya dito sa barangay mo. Huwag kang mag-alala, iingatan ko ang kilos ko. Kahit pa hindi kayo masyado mag-ingat, basta't huwag niyo lang ilagay sa kapahamakan ng mga residente dito. Gawin niyo ang sa tingin niyo ay tama. Lara, Ben, nakakayaman. Aadahin ko na din kayo. Walang problema, Kap. Makaaasa kayo na tutulong kami sa abot ng makakaya namin, Kap. Siya nga pala. Nakuha namin ito sa loob ng nakakuyom na kamao ng biktima. Saan niyo ba nakuha ang bagay na yan? Ang
bagay na ipinato ni Cap Miguel sa lamesa ay isang bracelet na pambabae. Gawa yon sa tunay na ginto at may makapal na plata. Sa gitna kung saan nakaukit ang isang pangalan. Nanginginig ang kamay ni Ben ang pulutin niya yon mula sa mesa ni Cap. Ako naman ay napasinghap na mabasa ko din ang pangalang nakaukit doon. Ben, hindi naman siguro sa kanya yan. Gusto ko mang umayon sa iyo pero nagsusumigaw ang katotohanan. Pagkakita ko sa nakaukit sa likod ng bracelet na to, Lara, kay Elena ang pulseras na to. Dahil ang petsang nakaukit sa likod nito ay yung araw na nagkakilala sila ni tatay. Kung ganun, kasama ng lalaki yun si Aling Elena nang napaslang siya ng aswang. Maaaring si Elena ang mandarangkal. Parehas kami ni Ben na hindi nakakibo sa sinabi ni Lola Ising. Maraming maaaring maging dahilan kung bakit nasa loob ng nakakulong na kamao ng lalaki ang pulseras ni Aling Elena. Hanggat wala kaming ibang patunay, mahirap ang maghaka-haka. Natapos ang pakikipag-usap ni Cap sa amin at bandang tanghali na. Inihatid kami ng mobil sa bahay. Sumama sa amin si Apo Elias dahil sabi niya ay may mahalaga silang pag-uusapan ni Lola Ising. Nang makarating kami ay dumiretso sila sa likod bahay. Tinulungan naman ako ni Ben na magluto ng pananghalian. Tapos na ako magluto, Ben. Okay na kaya si Lola Ising at Apo Elias? Sinilip ko sila kanina. Mukhang seryoso pa din ang pinag-uusapan nila. Lara, may gusto lang ako itanong sa'yo. May naikwento ba sa'yo si Lola Ising? Kung may pats sila ni Apo Elias? Wala naman. Bakit mo na itanong? Kanina nung sinilip ko sila parang iba eh. Para silang mga teenager na nagpapakiramdaman. Parang na-curious tuloy ako. Tara nga, tingnan natin sila. Tatawagin ko sana sila para kumain, pero dahil sa sinabi ni Ben ay na-curious ako. Taliwas man sa kagandahang asal ay naniktik kami sa dalawang matandang nag-uusap. Para kaming mga engot na gumigilid sa bahay at dahan-dahang sumisilip para makinig sa kanilang usapan. Patawarin mo ako, Ising, kung iniwan kita at mas pinili kong magkaroon ka ng normal na buhay. Sabi kasi nila mas makabubuti sa iyo ang malayo sa espiritual dahil kakainin lang noon ang mahina mong katawan. Wala ka namang kasalanan. Ginawa mo lang kung ano ang tama. At sana ay gawin mo din ang tama, Ising. Iwaksi mo ang nagbubulong sa iyo. Hindi ko pa masabi kung ano yan pero hindi maganda ang nararamdaman ko. Parang may ibang pakay sa iyo. Elias, dito ko nakuha ang kahulugan ng buhay ko. Ang tagal kong nagdusa sa mahina kong katawan. Sobra akong hirap na hirap sa mahina kong baga na konting galaw lang ay hinahapon na ako. Pero itong pagiging manunugis ko, Hindi ka manunugis. Masyadong brutal ang ginagawa mo. Kung ano man yan nagbubulong sa iyo, ginagawa ka niya na isang sadista. Ang paraan ng pangangatay mo at ang nararamdaman mong saya sa pagpapahirap sa mga nahuhuli mo. Sadyang ibiniti ni Apo Elias ang anumang sasabihin niya at tinagip ng mga kamay niya ang magkabilang kamay ni Lola Ising. Pagkatapos marahan niya yung dinala isa-isa sa labi niya. Kasunod doon ay tumitig siya kay Lola at madamdaming sinabi na, Ay, hindi maganda. hindi ka ba masayang makita akong masiglang gaya nito? Sabi sa'yo eh, kakaiba sila. Parang dadagin pa yata ni Lola Ising ang love team nating dalawa. Puro ka kalokohan eh. Ano't para kang excited yan? Ito naman, para kinikilig lang ako eh. Bihirang makakita ng romance sa mga matatanda. Kadalasan ay puro away bata. Masaya ako. Pero hindi ko pwedeng ipikit na lang ang mga mata ko sa nakikita kong mali. Mali bang maituturing? O kung saan man galing ang lakas na ito? Pero ito ang nagbibigay sa akin ng kakayanang maging normal, maging malakas.
Tatanggapin ko kahit pa sino anong puwersa ang pwedeng magbigay katuparan nun. Huwag mong subukin ang tadhana, Iseng. Sabi nga ng mga ninuno natin, mag-ingat sa paghiling. Dahil baka may ibang magbigay at tumupad nun. Pero hindi sa paraang gusto mo. Tumugos sa akin ang babalang sinabi ni Apo Elias kay Lola Ising. Sa tagal-tagal kong nanalangin at humihiling para kay Lola at iginigiit ang gusto ko na sa paniniwala ko'y kailangan niya. Hindi ko na naisip ang naisin ng Panginoon. Doon ko naalala ang kakaibang anino ni Lola na nakita ko noong unang araw na dumating ako dito sa amin. Bigla ang sikdo ng kaba sa dibdib ko. Paano kung may ibang pwersa ang nakialam sa masidhing paghiling ko na yun? Naputo ng pag-iisip ko na may marinig kaming kumakatok sa gate. Medyo asar pa kami nang harapin namin yung tao dahil abala sa pinag-uusyoso namin sa usapan nila Lolo at Apo Elias. Hindi namin lubos sa akalain ang balitang hatid ng tao ang magiging dahilan kung bakit pagsapit ng hapon nasa ospital kami. Sa third floor daw. Nalikay si Lola ng kutob niya. Nasa Elena ang mandarangkal. Hindi ba't magandang balita yun kung sakali? Hindi natin siya kailangang papanagutin sa kung anumang krimen. Yun nga lang, pag nailabas ko na siya sa ospital, kailangan ko naman siyang alagaan. Ay, naalibadbaran pa naman ako sa babaeng yun. Di ba naikwenta ko naman sa'yo yung kakaibang ginagawa nun? Oo, pero sa tingin ko naman, hindi siya makakagawa ng kahit anong kakaiba. Lalo't may dinaramdam siya. Kung sakali at may mangyari, takbo ko lang sa bahay. Nagawa mo pa talagang magbiro eh. Heto na yung kwarto. Sana naman hindi ganun kalalang lagay niya. Relax ka lang. Nasa private room naman siya at wala sa ICU. Diyos ko, patatawarin kung nasa ICU siya. Saan naman ako kukuha ng pantubos sa kanya? Benta ko na lang siguro ang organs niya bilang pambayad dito. O di kaya, idodonate ko sa science ang katawan niya kapag natuluyan siya. Hoy, kalokohan mo. Mamaya may makarinig sa'yo. Sabihin hindi ka makatao sa stepmother mo. Pero hindi kita pipigilan kung sakaling seryoso ka. Tamo ikaw. Buti na lang wala ka pang lisensya. Biro lang. Puro seryoso eh. Huwag ka nga masyadong matensyon. Hindi naman busy ang mga nurses sa paglabas-masok sa kwarto niya. Kaya sa tingin ko ay on the road to recovery na siya. Oo nga naman. Kung nasa malalang kalagayan siya, dapat nasabahan mo na ako ng tibayan mo ang loob mo. Salamat sa assurance. Tara, pumasok na tayo. Nagmumukha na tayong tambay dito sa labas ng kwarto niya eh. Ako nang kakatok. Pasok! Bukas yung pinto! Ang lahat ng pag-aalala ni Ben ay nawala at napalitan ng kaunting inis nang salubungin kami ng pinaghalong halimuyak ng pabangong amoy poon. Yun bang saigon? At yung masangsang na amoy ng nail polish pagbukas namin ng pintuan. Inabutan namin si Aling Elena na may nakakabit pang swero pero nakarolos ang buhok at may kolorete sa mukha. Nangingibabaw din ang amoy usok ng sigarilyo. Agad kong binuksan ang bintana para lumabas ang amoy ng kwarto. Ay naku, Lara! Isara mo ulit yung bintana. Naaamoy ng bantay sa ibaba ang amoy na galing dito. May hilo kayo sa sari-saring amo na nakakulong dito sa kwarto. Ano na namang katarantaduhan to? Sabi na nagbalita sa amin ay 24 hours kayong walang malay. May tama kayo ng baril sa balikat. Ano't ginawa na niyong parlor ang hospital room dito? Naninigarilyo pa kayo. Naglilibang lang naman ako eh. Nakakabagot kaya. Pinagagaling kayo. Ano nakakabagot dun? Manood kayo ng TV. O kaya naman ay makinig kayo ng radyo. Hindi nakakausap ang mga yun. Kaya nga hindi kita gustong tawagan ng ospital eh. Dahil alam kong ganito ang ugali mo. Kung hindi nga lang at wala akong pambayad sa bills ko, mukhang ipapaalam ko sa'yo ang nangyari sa akin. Ah, ganon. Pera pala ah. E di hindi ko na kailangan pang makipagplastikan na concern ako sa kalagayan nyo. Sige, sasagutin ko ang lintik na hospital bill nyo. Pero bago yon, sagutin nyo muna ang tungkol dito. Kung hindi lang dahil sa training ko sa pag-nursing, sinampiga ko na si Aling Elena.
Kung tutuusin, wala naman dapat pakialam sa kanya si Ben. Stepmother lang siya at kahit kailan naman ay hindi siya nagpakaina sa boyfriend ko. Nakakadiri nga siya dahil sumisimple siya ng paglalandi sa stepson niya. Dahil sa sinabi ni Aling Elena ay nahalatang tuluyan ng uminit ang ulo ni Ben. Ibinato niya sa kama ang pulseras na nadala. Lumabas ang tunay na pakay niya kung bakit siya pumunta sa ospital para makita ang stepmother niya. Ano to? Paano napapunta sa'yo to? Ako ang nagtatanong dito. Nakuha yan sa kamay ng bangkay na natagpuan sa kuprahan. Biktima ng naturang bangkay ng karumal-dumal na pagpaslang. Paano nandun yung pulseras mo na ipinasadya pa ni tatay bilang alaala ng pagkakakilala ninyo? Dinukot siguro sa akin. Huwag niyo nga akong paikutin ng ganyan. Kung di lang dahil sa pakikiusap ko kay Kap Miguel at sa alaala ni tatay ay dinampot na kayo ng mga otoridad. Ano? Kaya umayos kayo ng sagot nyo sa akin. Bakit nandun ang pulseras ninyo? Noon ko lang nakitang magalit ng husto si Ben. Kuyom ang kamao at naglalabasan ng ugat sa noo at leeg niya. Kahit akong nanunood lang sa away nila ay kinabahan. May ilang sandali silang nagtitigang dalawa bago sumuko si Aling Elena at tuluyang bumigay. May paiyak-iyak pa. Kasi Ben, namimiss ko ang init ng pagmamahal ng tatay mo. Nakakadiri kayo. Ang laki ng agwat ng lalaking yun sa inyo. Mas bata pa nga ng di hamak sa akin ng lalaking yun eh. Hindi, Ben. Maniwala ka. Naghahanap lang naman talaga ako ng kausap. Pero, inakala niyang nilalandi ko siya. Tinutukan ba naman ako ng baril nang tanggihan ko ang pagpaparamdam niya? Mahirap paniwalaan ang sinasabi ninyo. Nagsasabi ako ng totoo, promise. Katunayan nga niyan, matapos niya akong barilin sa balikat ay hinablot niya ang pulseras kong ito. Kaya kung namatay siya, karma niya yun. Sana talaga natuluyan na lang ako eh. Para nakita kami ng tatay mo. Pagkatapos binitawan ni Aling Elena ang linyang yun ay humagulgol siya ng ubod ng lakas. Yung palahaw talaga. May nakarinig sa amin kaya pinasok na ang kwarto. Pagkakita ni Aling Elena sa nurse ay lalo siyang naghisterya. Dahilan para palayasin kami ng nurse. Nasabihan pa kami na nangaharas ng pasyente. Wala kaming nagawa kundi ang umalis na lang. Siyempre, kami pa rin ang nagsettle ng hospital bill. Cleared na siya, Lara. Release na lang. Sa huli, nagpakamartir ka pa rin sa stepmother mo, Ben. Gusto mo bang matawag na santo o uto-uto? Lara, ginawa ko to. Hindi dahil nagpapauto ako. Minsahe ko to kay tatay. Ito na ang huling kabutihan na ibibigay ko kay Elena. Hindi ko maintindihan, Ben. Naniniwala ka ba talaga sa pampamas na arte ng babaeng yon? Ben, Huwag mo nang isaalang-alang ang damdamin ko. Hindi na tayo iba sa isa't isa. okay. Sa tingin ko nagsisinungaling siya. Yun din ang pakiramdam ko. Kaya ko siya pinalusot. Ay dahil sa dalawang bagay. Una, gusto ko sanang umamin siya. Pero hindi naman niya ginawa. Pangalawa, Ayaw mo siyang maginalang na alam mo nagsisinungaling siya. sakto. Alam mo talaga ang takbo ng isipan ko. Pero mag-iingat ka. Oo, at trained ka na maipagtanggol ang sarili mo dahil sa police training mo. Pero kapag nagkataon na totoo na si Aling Elena ang aswang, delikado ka. Ibang kalaban ng mga nilalang ng dilim. Bakit ikaw? May alam ka? Wala akong alam masyado pero medyo pamilyar ako dahil sa pamilyang pinanggalingan ni Lola Ising. Hindi naman pwedeng hindi ako ma-expose kahit papano sa mga ritual ni Lola at sa mga libre niya sa bahay. Anong may papayo mo sa akin? Magbaon ka palagi ng asin. Maglagay ka ng bawang sa kwarto mo para ligtas ka. Maging listo ka. Sabi ng iba, mainam na pamantra ang kamagong na rosaryo. Sige, ikukwintas ko ang rosaryo ni tatay sa akin. Ben, mag-iingat ka. Oo naman. Yayayain pa kita na Yayayain? Saan? kahit saan. Ewan ko sa'yo.
December 19, 2005. Pang-apat na araw ng simbang gabi. Ilang araw ding naging tahimik. Nanatili din si Lola sa bahay. Sa tingin ko ay pinakikinggan niya ang mga payo ni Apo Elias. Katakataka din na biglang sumama si Lola Ising sa akin sa simbahan. Pero kakaibang kinikilos niya. Nagdala siya ng makakain na para bang sinehan ang pupuntahan namin. Tapos hiniling din niya na kung maaari doon kami sa pinakadulo ng simbahan maupo at malapit sa labasan. Lahat yon pinagbigyan ko, pero kinakanta pa lang ang panimulang awit ay umalis na si Lola Ising. Nagpaalam siyang uuwi at iniwan ako sa simbahan. Pag-uwi ko ay inabutan kong nasa sali namin si Ben na kausap si Lola Ising. Kulang ang sapin sa paa, hubad baro at pilas ang maong na pantalon sa bandang binti sa may pundilyo. Bakit nandito sa bahay si Ben? Hindi ko din alam. Kabubukas ko lang ng gate ay nakita ko na siyang humahagos dito sa bahay. Pagulong pang ang pumasok. Bakit daw? May sugat ba siya? Napaaway? Ay kanina ko pa nga kinakausap ang isang to. Hindi naman kumikibo. Nakasiksik lang dyan sa sulok ng gate natin, ayaw kumilos. Nabigyan ko na nga ng isang sampiga at parang hindi ako naririnig. Ayan, saka lang pumasok. Ben, anong nangyari? Marahan kong hinawakan sa tuhod si Ben at kalmanting tinanong siya kung anong nangyari. Lumingon siya sa akin. Unti-unti ang mata niya parang walang nakikita ay nagkaroon ng buhay. Nanginig ng konti ang labi niya tapos niyakap niya ako ng mahigpit. Nanginginig ang buong katawan niya nang sabihin niya sa akin na, Lara, ganun palang pakiramdam na makaharap ng isang aswang. Walang sinabang training namin sa academy. Nakakita ka ng aswang? Nasaan? Lola, hindi niyo ba nakikitang nahihirapan pa nga po si Ben magsalita? Ay, pasensya na Lara. Ano kasi? Nagkasundo kasi kami ni Elias na ipapaalam namin kaagad sa isa't isa kung sakaling may aswang. Okay lang, Lara. Medyo kumakalma-kalma na ako. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang nangyari. yung ilang araw na hindi siya pumupunta sa amin ay nagko-close monitoring siya kay Aling Elena. Pinagmumukha niyang inaalagaan niya si Aling Elena, pero ang totoo, at tinitiktikan niya ang galaw ng stepmother niya. Kaya naman mula sa paglabas sa ospital, hindi na niya hiniwalayan ang babae. Parang nagbalik ang tatay mo, Ben. Ang linis ng bahay. Nilinis ko talaga. Sukat ba namang iwanan yung parang kusali itong bahay? Alam nga namang pabayaan ko na lang na mabulok sa dumi. Ikaw naman. Huwag ka nang magalit. Dadalawa na lang nga tayo dito. Dapat ay nagkakasundo na tayo. Hoy, huwag mong isiping hindi ko naiintindihan yung mali siya ng tono mo. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Anak ako ng inasawa mong lalaki. At ang laki ng edad mo sa akin. Magkaroon ka naman sana ng kilabot sa katawan mo. Bakit naman? Kung sa bilang ng edad, siguro nga ay matanda akong di hamak sa'yo. Pero sa alindog ng katawan ko, hahataw pa ang kargada ko. Baka isang buong basket ng balot ang kailangan ng tuhod mo. Tigilan mo ako. Baka madunggol kita. Mas lalo kang nagkakaganyan. Lalo akong nananabik na kainin ka. Ilang araw silang natahimik. Nanatili sa bahay nila si Aling Elena at ganun din si Ben. Inihingi niya ng tawad sa akin ang bantilaw niyang paniniwala sa naging usapan namin sa ospital tungkol sa posibilidad na aswang si Aling Elena. Naniwala naman siya, pero hindi ganun kaseryoso ang ginawa niyang pag-iingat dahil mas lamang ang sapantahan niya na isang mamamatay tao ang stepmother niya. Kaya nang gabing atakihin siya ng aswang na si Aling Elena, na wala siya nagawa kundi ang manlaban sa abot ng kaya niya at manakbo papunta sa amin. Ayon sa kanya, ganito ang nangyari. Natutulog na siya sa kwarto niya nang mapansin niyang may mabigat na nakadaghan sa may sikmura niya. Ang bigat naman. Huwag kang malikot. Nahihirapan akong ibaba ang zipper ng pantalon mo. Elena, anong ginagawa niyo? Nasaan ang damit niyo?
Umalis kayo sa ibabaw ko! Yes! Tahimik ng gabi. Ikaw na lang ang maingay. Huwag kang mag-alala. Masarap ako magbigay ng serbisyo. Kaya nga baliw na baliw sa akin ang tatay mo eh. Ay! Ayaw mo ng girl on top, ha? Magtigil ka! Hindi kita papatulan! Ah! Mataba. Mahaba. Mas pinagpala ka sa tatay mo. Mula sa pagkakakubabaw ni Aling Elena ay kumawala si Ben. Kumabig siya at napailalim ang stepmother niya sa kanya. Tinuunan niya yon ng magkabilang balikat para hindi makagalaw. Pero umigpaw ang isang kamay nun at hinagip ang kabahagi niya. Nang umpisahan ni Aling Elena na himasin ang parting yun ng katawan ni Ben sa mahalay na paraan, agad siyang nagpatihulog sa sahig. Bagay na ikinainis nito. Bakla ka ba? Bastos kayo! Baboy! Umalis ka sa kwarto ko! Abat. Hindi ka pa nakakatikim, no? Tigang ka kay Lara? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Papasayin kita. Nakakadiri ka! Hindi kita papatulan. Ganon? Eh di gagawin na lang kitang hapunan! Bigla ay naging isang malaking insekto ang dating nagtutulisang bias ni Aling Elena. May matatalas na parang maliliit na blade sa dulo na tumusok at tumihiwa sa kutsyon ni Ben. Nang talunan siya ng aswang ay wala siyang ibang nagawa kundi sapakin yun ng paulit-ulit sa may lalamunan at bandang dibdib habang iniiwasan ng mga bias nun. Huwag ka naman laban! Akin ka na! Sa'yo na yung sarili mo! Naubod ng pangit! Magbalik ka dito! Mag-isa ka dyan! Heto ang lamunin mo! Ang mata ko! Magbabayad ka! Patay ka sa akin! Hindi na inisip ni Ben ang itsura niya. Nanakbo siyang lumabas ng bahay nila. Hindi na inisip ang mga batong humihiwa sa talampakan niya o ang lamig ng hangin na humahalik sa katawan niya. Diretso siya sa bahay namin kung saan inabutan niya si Lola Ising na papasok ng bahay namin. Nang matapos siya magkwento ay hindi na siya nanginginig. Matiim niya akong tinititigan at sinabing, Abay, matibay ka din ano, Ben? Sa iba ibibigay na. Magandang hubog ng katawan ng madrasta mong si Elena. Kaya nga naging masidhi ang panlalabang ko sa kanya, Lola. Dahil sa tinatablan ako ng pagkiskis ng hubad niyang katawan sa akin. Nagigising, hindi dapat na magising. Bagay na hindi ko gusto dahil stepmother ko siya. Salamat sa pagiging matatag sa paglaban sa tukso, Ben. Inaamin ko, Lara. Hindi na ako inosente. Sa tagal ng ating relasyon, tumitikim ako sa iba. Pero sa mga bayarang pampalipas oras para ibsan ang pangangailangan ko bilang lalaki. Hindi ko gustong sirayan ang kainosentehan mo hanggat hindi tayo na ikakasal. Naunawaan ko, Ben. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ay ligtas ka. Salamat na lang talaga at magawa mong tumakas. Teka nga, Ben. Huwag kang malikot. May kukunin na ako, Dennis, sa balikat mo. Bumukwang si Lola Ising at isa-isang kinuha ang mga mahahabang buhok na nakadikit sa likod at dibdib ni Ben. Pagkatapos ay saglit siyang nawala. Pumasok siya sa loob ng kanyang kwarto. Paglabas niya ay may dala na siyang maliit at itim na kaldero. Nilagyan niya yun ng uling at pinagbaga habang may mga ibinubulong siyang latin. Sunod ay itinali niya sa isang inuuod na atay ang mga hibla ng buhok na nakuha niya mula sa katawan ni Ben. Nakakasulasok na amoy ang umalingasaw. Napatakip kami ng ilong ni Ben, pero si Lola Ising ay sinuot yun na para bang roses ang inaamoy niya. Nahagip din kita sa wakas. Ikaw palang may hawak ng hinahanap ko. Hindi ka na makakatakas sa akin. Lola, ano ba sinasabi niyo? Magpigil ka! Hindi ako ang lola mo! Diyos ko po! Wala dito ang Diyos mo! Ako lang ang nandito.
Ako ang nagbigay ng hinihiling mo para sa lola mo. Pagkatapos nun ay may binigkas na mga salitang Latin si Lola Ising, o mas tamang sabihin na kung sino man o anumang nilalang ang nasa katawan niya. Bigla na lang kaming nawalan ng malay ni Ben. Nung magising kami ay lubog na ang araw at nasa bahay namin si Apo Elias na hapong-hapo at naliligo sa pawis. Rico, ang sakit ng ulo ko. Apo Elias? Gising na ba kayo, Lara? Opo. Anong nangyari? Ben, butit nagkamalay ka na. Nawalan ba ako ng malay? Dalawa tayo nawalan ng malay. Paano nangyari yun? Huling narinig ko ay may kung anong binubulong si Lola Ising. Sampal hangin, pangungusap, na pampawala ng malay tao. Paano po na nandito kayo, Apo Elias? May usapan kami ni Ising na dadalaw ako ngayon para tulungan siyang palayasin ang nakababa sa kanya. Nakababa? Ano po yun? Nakadikit, nakakapit. Kapag malala na ang sitwasyon, nakasanib. Kung ganun, hindi pa naginip ang nangyari. Ay, ano bang nangyari dito? Pwede niyo bang ibahagi sa akin? Ibinahagi namin kay Apo Elias sa mga pangyayari. Inumpisahan ni Ben sa nangyari sa bahay nila. Mula sa pagiging mandarangkal ni Aling Elena hanggang sa pagbabago ni Lola Ising ng boses. Matapos ang aming pagkukwento ay tungong-tungo si Apo Elias abang panay ang iling. Nahuli na ako. Kasalanan ko ito. Dapat ay kumilos na ako nung araw na nag-usap kami ni Ising. O kaya ay isinama ko na siya sa bahay. Anong kasalanan niyo? Lara, nung araw na naandito ako, sinabi ko sa Lola Ising mo na nilalansi siya ng dyablo. Hindi gabay ang narinig niya kung hindi ang dyablo. Kaya hindi siya naging manunugis. Kung hindi, isang mangangatay ng aswang. Yun po bang dahilan kung bakit ang brutal ng paraan ng pagpatay at kung bakit naliligayahan siyang pahirapan muna ang mga nahuhuli niya? Ganun na na. Isa pa ay may hinahanap ang nakasanib kay Ising. Karunungang lihim na ang madrasta mong si Elena ang nakakuha. Ayon kay Apo Elias, nagsasagawa siya ng investigasyon sa mga araw na hindi siya nagpakita. Nagsugsug siya at napag-alaman niyang gumawa ng sarili niyang ritual si Aling Elena sa paniniwalang ang librong nabili niya ay may pangungusap na maibabalik ang namayapang tatay ni Ben. Pero sa halip na mangyari ang gusto niya, naging isang mandarangkal si Aling Elena. Pinakawalan din noon ng isang dyablo na naghahanap ng mahinang tao na madaling maloko at napili noon si Lola Ising. Nakakaloko naman yun. Madasalin si Lara. Panay ang simba. Tapos, dyablo ang nakahagip kay Lola Ising? Kalokohan. May magagawa po ba tayo para tulungan po si Lola? Na mapaalis natin ang nakalukob sa kanya? Meron pa naman. Pero ngayon pa lang ay babalaan na kita, Lara. Maaring ito na din ang maging katapusan ng laban ni Ising. Wala na bang ibang parahan, Apo Elias? Handa po akong tumulong. Basta po mailigtas lang si Lola Ising. Na mabawi natin siya ng buhay. Kung Vincent Ben, mas mabuti pang wakasan ang isang buhay kung yon ang magpapalaya sa iyo sa kamay ng demonyo. Mabuti pang nasa piling ka na ng Ama kaysa buhay ka nga pero nagagamit ka ng dyablo. Dahil hindi namin alam kung saan nagpunta si Lola Ising, ay gumawa pa ng ritual si Apo Elias. Humingi siya sa akin ng isang bagay na bigay ni Lola na itinuturing kong mahalaga. Ibinigay ko sa kanya ang isang makalumang pamaypay na binurdahan ni Lola Ising ng pangalan ko. Graduation gift niya yun sa akin nung nagtapos ako ng elementary. Sa pamamagitan noon ay nasugsog ni Apo Elias si Lola Ising na nasa may paanan ng bundok. Matapos ang ritual ay may isinaboy siya sa pamaypay ko. Pagkatapos ay tiniklop niya yun.
Ibinigay niya yun pabalik sa akin at sinabing dalhin ko yun at kakailanganin namin. Ilang sandali pa ay sakay na kami ng mobil ng barangay. Papunta kung saan naroon si Lola Ising. Pagdating namin doon, isang nakakakilabot na eksena ang dinatna namin. Hoy, tanda! Kahit gaano mo pa ako pahagingan yung buntot pag ginadala mo, hindi ko ibibigay sa'yo ang hinihingi mo! Ayos lang. Hindi naman ako napapagod sa ginagawa ko. Kung hindi ka madaan sa buntot pagi, may iba pa namang paraan. Bakit parang natakot ka? Isang hamak na kampilan lang naman itong hawak-hawak ko. Bawasan lang natin ang isa, mga bias mo. Masyado kasing marami. Baliw! Huling pagkakataon. Nasaan ang libro ng lihim na karunungan? Baka nasa pet mo at nagkakape! Unti-untiin kong pagpapahirap sa iyong buisit ka! Hihilingin mong pinatay na lang sana kita ng madalian! Sa halip na gamitin ang kampilan ay isang maliit na punyalang inilabas ni Lola Ising mula sa bulsa niya. Ginawa niya ng maliliit na hiwa ang katawan ng mandarangkal. Kinuhanan din niya ng maliit na piraso ang laman ng bandang dibdib nun. Tapos ay isinubo niya at ginuyango niya. Nakakabingi at nakakakilabot ang hiyaw na namumutawi sa bibig ng aswang. Hindi ko na alam kung sino sa dalawa ang masama. Dahil kung ako ang tatanungin, nagmumukha ng dyablo si Lola Ising sa aking paningin. Hindi ito maganda. Kapag tuluyang napasa kamay ni Ising ang hinahanap na libro ng nakalukob sa kanya, malilintikan tayong lahat. Ano ang gagawin natin, Apo Elias? Ito ang maliit na garapon. Manipis lang ang salaming material na ginamit dito. May laman itong benditadong tubig. Gusto ko ay ibato mo ito sa mismong pagitan ng mandarangkal at ni Ising. Sige. Huhudyatan kita. Opo, sige. Lara, dinala mo ba ang pamaypay? Opo, heto't hawak ko pa nga. Magaling. Yan ay inurasyonan ko at nilagyan ko din ng pinulbos na buto ng soya. Sa oras na maibato ni Ben ang bote, gusto kong ipaypay mo yan ng ubod lakas. Para sa naman ang soya? Gagawa po tayo ng toyo? Abay, loko ka ano Ben? Seryoso na ang sitwasyon ay na may miloso po ka pa. Kayo naman eh. Ben, alam ko may galit ka sa madrasto mo at nais mo makaranas siya ng paghihirap. Pero sapat na ang isang sadista. Huwag ka nang gumaya pa. Seryoso na. Bakit soya, Apo Elias? Sa usaping espiritual, may kakayanan ang soya na lumaban sa dyablo. Mula yan sa paniniwala ng lolo kong Hapon. Hindi pa naman ako binigo. Masakit na ba? Ibigay mo na sa akin ang inihingi ko at wawakasan ko na ang pagdurusa mo! Itinaas ni Lolo Elias ang isa niyang kamao. Naging hudyat naman yun na isasagawa na namin ang plano niya. Parang pitcher ng baseball na ibinato ni Ben ang garapon at sa pagkabasag noon ay sabay na naparilasa sina Lola Ising at ang aswang na mandarangkal. Lumabas kami mula sa pinagkukublihan namin at nilapitan sila. Pero di yata masyadong tinabla ng mandarangkal dahil paglapit namin ay nakawala yun sa pagkakagapos at inatake si Ben. Hindi ka pa talaga nadadala. Gusto mo pa ulit makatikim ng sapak? Hetong sa'yo! Lara, itong pagi. Tulungan mo si Ben. Ako nang bahala kay Ising. Layuan mo si Ben! Ikaw na aswang ka! Lara! Mag-iingat ka sa bias niya! Bago ko pa narinig ang sigaw ni Ben, ay nakita ko na ang paigpaw na bias ng mandarangkal. Kasabay ng unday ng suntok ni Ben sa sikmura ng mandarangkal, ay hinaplit ko naman ang aswang ng buntot pagi. Napaluhod yun at isang sinaunang punyalang humagis mula kay Apo Elias. Sinambot yun ni Ben at agad na itinarak sa dibdib ng mandarangkal. Manahimik ka na, Elena! Ben, nasaktan ka ba? Hindi naman. Grabe ka. Ginawa mong punching bag yung aswang. Ayos lang ba yung mga kamao mo?
Ayos naman. Tatrabahuin mo lang yan mamaya. Nabalatan na oh. At napilas ng ilang laman sa parting buko ng kamao ko. Ang tigas ng balat ng hinayupak. Anong ginawa ninyo? Sinira niyo ang mga plano ko! Ising, makinig ka sa boses ko. Huwag kang magpagupo sa diablong nakalukob sa iyo. Wala na sisilog dito! Isinuko niya na sa akin ang kapalaran niya! Nakakatakot. Walang ibang salita na pwedeng gamitin para ilarawan ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun, kundi takot. Isang uri ng takot na kahalintulad ng para kang ikinulong sa madilim na lugar na walang liwanag na sumisilip. May hatid yun na kilabot na para kang itinubog sa malalim at malamig na karagatan. Pero hindi malinaw ang tubig, kundi maputik, mabaho, malagkit na parang burak. Naamoy ko dito ang takot mo, babae! Huwag kang sasagot, Lara. Huwag mong iparamdam na kinikilala mo ang presensya ng demonyo. Apo Elias! Inaatake yata siya! Inaatake ka daw, tanda? Masakit ba? Yan ang dinadanas ng sino mang lalaban sa akin! Ang kapal na mukha mong buga-bugan ako ng mga pangungusap mo! Akala mo ba ay tatalab? Tanga! Hindi inatake sa puso si Apo Elias, pero inaatake siya ng diablo nasa katawan ni Lola Ising. Dumukot si Apo Elias ng medalyon mula sa bulsa niya at tinapal yun sa dibdib niya. Ilang sandali lang ang kinailangan at huminga na uli siya na maayos. Pero sa pagkabigla namin ni Ben at ni Lola Ising na may sanib, mabilis pa sa 4:00 na nagsaboy ng halong itim na bigas at itim na asin si Apo Elias. Bigla parang itinulos si Lola Ising sa kinatatayuan niya. Habang paralisado siya, ay tinawag ni Apo Elias ang buo niyang pangalan. Doon, parang nagbalik ang totoong si Lola. Lara, Apo, Lola Ising? pasensya ka na. Di na ako nakapagpaalam pa sa'yo. Pagod na kasi ako. Lola, bumalik ka na. Kahit ako na maging paa mo, kamay mo, mata mo, hindi kita susukuan. Hindi, Apo, tama na. Pagpahingahin mo na si Lola. Hindi ba palagi kong sinasabi sa'yo? Manalangin ka. Kung pagbigyan ay salamat. Kung hindi naman ay wag mong ikasasama ng loob. Hindi, Lola. Dito ka lang. Hindi pa ako handa na umalis ka. Partners tayo, di ba? Apo, lahat ay may katapusan. Kailangang tanggapin mo yon. Ito na ang sakin. Gusto ko nang magpahinga. Ito din ang hinihiling ko sa kanya. Hindi ko na kaya. Mamimiss kita, Lola. Hindi naman ako lalayo. Nasa tabi mo lang ako. Ben, bahala ka na sa aking si Lara. Elias, hihintayin kita. Huwag kang masyadong magtatagal. Ibibigay ko ang kapayapaang inihiling mo, Ising. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Para sa akin, Apo. Mahal na mahal ka ni Lola. Ikaw lang. Pagkatapos noon ay lumaylay na ang ulo ni Lola Ising. Niyakap ko siya ng ubod ng higpit at bumulong ng pamamaalam at pasasalamat. Hinayaan kong umagos ang luha ko. Pero nung hihiwalay na ako, bigla na lang siya nagmulat. Puro puti ang mata niya at nagbalik ang malademonyo niyang tinig. Kaya kong ibalik ang lola mo, Lara. Hilingin mo lang. Wala akong hindi ibibigay sa'yo. Huwag kang makinig, Lara. Nilalansi ka lang niya. Katawan na lamang yan. Si Ising ay umauna. Pumunta na siya sa dapat niyang puntahan. Kaya ko siyang tawagin pabalik. Lara! Huwag kang magpatukso! Hindi ito ang gusto ng Lola Ising mo! Pero ito ang gusto mo, Lara. Kahit tagal mong inuuna ang iba,
Ikaw naman ang masunod! Lord, Ama namin sa langit. Masakit man po sa Anong loob. ginagawa mo? Mawawala ang lala mo sa ginagawa mong yan! Ano man ang loob mo, O Diyos Ama sa langit. Sumusuko po ako sa inyong nais. Masunod nawa hindi ang nais ko, kundi kung ano po ang niloloob mo. Iniiwan ko na po sa inyong kamay. Nakakabingi ang huling sigaw ng Diablong nasa katawan ni Lola. Umaalingaw-ngaw, yumayanig. Pagkatapos ng mahabang sigaw na yon, ay biglang nawala ng lakas ang katawan ni Lola. Sinambot ko yun. Sa pagkakataong yun ay lumapit na sa amin si Lolo Elias at sinabitan ng malaking rosaryo ang liig ni Lola at pinaliguan ng tubig ang ulo niya na mula sa boteng may krus. Sabi ni Lolo Elias ay holy water yun. Pinulusuhan ko si Lola. Wala na siya. Mula sa ibayo ay narinig ko ang paunang batingaw ng simbahan. Nag-December 20 na pala. Magsisimula na ang rosaryo para sa ikalimang araw ng nobena ng simbang gabi. Baka kapag pahinga ka na, Ising, ako nang bahala sa kanya dito. Pumunta ka na sa simbahan, Lara. Masama ang nangangako na hindi kumpletuhin ang simbang gabi. Pagkatapos ay sisira ka. Nawala nang inihiling ko, Apo Elias. Ano pang dahilan ko? Iligin mong mapanatag ang loob mo na aliwin ng Panginoon ang pagdadalamhati ng puso mo na payapa na makapunta sa patutunguhan niya ang lola mo. Ako ba nagdala ng Diablo sa buhay ni Lola? Mali ba ako ng hiling? Isa akong masamang apo. Kung minsan, Lara, ang pagkakataon ay sadyang mapaglaro. Nagkataong nakakita ng oportunidad ang Diablo na manloko. Pinaniwala kayo na ibinigay na ang inyong kahilingan, pero ang totoo ay galing yon sa kasamaan. Kung ganun, kasalanan ko nangyari kay Lola. Hindi yon kasamaan. Yon ay dala lamang ng pagiging tao mo. Natin. Kaya hindi natin agad maarok ang loob ng Panginoon. Madalas nating nalilimutang sabihin ang mga katagang, masunod po ang loob mo. Kaya napagsasamantalahan tayo ng ibang puwersa. Sabi ni Ninong Lara at Ninong Ben, kinumpleto nila ang natitirang mga araw ng simbang gabi nang humihiling ng kapayapaan ng kaluluwa ni Lola Ising. At nang hiling na sana ay huwag nilang malimutan na kahit may hinihiling silang pansarili, ay bigyan pa rin din nila ng puwang kung anong plano ng Diyos sa kanilang buhay. Ilang araw pa at sumunod na rin si Apo Elias kay Lola Ising. Nakatulog siya sa tabi ng kabaong niya habang nagbabantay at hindi na nagising. Kaya naman sabay silang inilibing pagsapit ng December 23. Nang matapos magkwento si Ninong at Ninang sa akin, napaisip ako tungkol sa hinihiling ko sa pagsimba ko ng 9 na araw ng simbang gabi. Aminado akong may masidhi akong nais ngayong taon. Isang bagay na kailangan ng himala para naman masiguro kong maging wish granted ako. Pero yun ba talaga ang will ni Lord para sa akin? Kaya sa darating na 16, isasama ko din ang hiling na kung sakaling hindi will ni Lord ang hinihiling ko, ay bigyan niya ako ng nararapat sa akin, kung saan mapapabuti ako. And on that note, ito din po ang gusto kong iwang tanong sa mga taga-suporta ng Aswang Diaries at sa inyong masugid na tagahanga, Madam Venus. Anong hiling ang gusto niyong matupad ngayong Pasko? Pansarili? Para sa pamilya? Sa sangkatauhan? Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat po sa pakikinig hanggang dulo. Lubos na gumagalang, Nicole.